Ang bida sa kwentong ito ay si Zhao Jiangyu, isang mahusay at makapangyarihang babaeng direktor sa industriya ng dating sa China. Sa edad na 30, hindi lamang niya pinamamahalaan ang isa sa pinakamalaking kumpanya na may kaugnayan sa pag-ibig, kundi siya rin ang nangunguna sa trend ng pag-ugnay ng mga mag-asawa. Gayunpaman, ang kanyang personal na buhay ay hindi ganoon kaayos dahil mayroon siyang kakaibang sakit, ang hindi marunong magmahal. Bagamaki sinubukan niyang makisalamuha sa mataong buhay panlipunan, ang paghahanap ng tamang lalaki ay nananatiling napakahirap. Tunay na kabalintunaan na siya ang nasa unahan ng isang kumpanya tungkol sa dating kung saan ang lahat ng empleyado ay may malawak na kaalaman tungkol sa pag-ibig at relasyon. Ang kaibahan sa pagkawalang sigla ni Jiangyu sa pag-ibig ay si Gu Jiaxin, isang kilalang mapaglaro na may titulong hari ng dating. Para sa kanya, ang pag-ibig ay madali kasing simple ng paghinga. Ngayon, biglang sumulpot si Jiaxin sa kumpanya ni Jiangyu. Habang abala siya sa paghahanda para sa live stream, naghintay na lang siya sa lobby kung saan naroon din ang pamangkin ni Jiangyu, si Zheng Duoxi, isang dalagitang tagahanga ng mga idolo na kamukhang-kamukha ng kanyang tiyahin. Ang dalawang ito ay napakalapit sa isa't-isa, marahil dahil pareho silang single, simula pa ng ipanganak. Sa sikat na kumpanya ng dating na ito, may isa pang prominenteng tauhan si Jin Xingxing, isang sikat na love blogger na kilala bilang reyna ng pag-ibig. Bagamat may asawa na siya, nananatili siyang mahalagang bahagi ng tagumpay ng kumpanya. Si Xingxing ay hindi lamang kasosyo sa negosyo, kundi matalik ding kaibigan ni Jiangyu. Sa pag-uusap bago mag-ere, pinayuhan ni Jinxing si Jiangyu na magsimulang maghanap ng nobyo pagkatapos mismo ng live stream. Naghanda pa nga siya ng listahan ng mga potensyal na aplikante para sa kanyang kaibigan. Gayunpaman, nanindigan pa rin si Jiangyu dahil mayroon pa rin siyang hinahangaan na isang taong nagngangalang Suning Yuan, isang alaala na hindi pa niya malilimutan. Pagbalik niya sa kanyang opisina, nagulat si Jiangyu nang makitang naghihintay na pala si Jiaxin doon. Ipinakilala niyang muli ang sarili na nagpaalala sa kanya na siya pala ang anak ni Chairman Jin, ang taong inatasan ng ina niya na sanayin siya sa pamamahala ng kumpanya. Si Jiaxin, sa kanyang malayang estilo, ay mabilis na nag-alok ng kasunduan na pareho silang magbubulag-bulagan sa mga kahilingan ng chairman at bilang kapalit ay mananatili siya sa kanyang posisyon bilang direktor. Gayunpaman, hindi madaling napaniwala si Jiangyu at hiniling niya na seryosohin ito ang trabaho. Sumagot naman si Jiaxin ng pabiro na sa ganoong pag-ugali, mananatili siyang single habang buhay. Sa kabila ng mainit na pagtatalo, sabay pa rin silang sumali sa live stream para ipakilala ang Love Note app, isang platform na nagkokonekta sa mga damdamin para matulungan ang mga gumagamit na makahanap ng pag-ibig. Maayos ang takbo ng live stream hanggang sa mailumabas na anonymous na komento na nagtatanong ang boss ay may ganoong malalim na pag-unawa sa pag-ibig. Bakit wala pa rin kasintahan? Agad itong nagpahirap kay Jiangyu na iyon ay si Jiaxin na nagdulot ng gulo sa studio. Mabuti na lamang at mabilis na rumesponde si Jin Xingxing sa sitwasyon. Ngunit nang maresolba ang isang problema, isinubo ni Jiangyu ang sarili sa bagong pagsubok nang ipahayag niya na gagamitin niya ang app upang makita ang kanyang soulmate sa loob ng 3 buwan. Nagulat ang lahat ng tao sa kumpanya sa pahayag na ito at si Jiaxin naman ay napatawa. Agad siyang bumunot ng power cord na nagdulot ng pagkaantala sa broadcast. Ang kilos na ito ay hindi lamang pumukaw ng galit ni Jiangyu, kundi nag-udyok din ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Nang hanapin niya ito para kumprontahin, bumiti lang si Jiaxin ng mapait na nagnanais na tanggalin na siya nito sa trabaho upang pareho silang makalaya. Ngunit hindi madaling sumuko si Jiangyu. Sa huli, inutusan niya si Jiaxin na pumunta sa kanyang opisina at pag-isipan ang kanyang ginawa. Samantala, kaswal na nakikipagkilala ang binata sa ibang mga empleyado, mabilis na nakakuha ng simpatya dahil sa kanyang maluwag at walang pakialam na personalidad. Nang gabing iyon, nang wala na ang mga tao sa kumpanya at si Jiangyu at Jiaxin na lamang ang natira, nakatanggap siya ng regalo sa kaarawan mula kay Suning Yuan. Nalubos na nagpasaya sa kanya at pansamantalang nakalimutan ang presensya ni Jiaxin. Ngunit biglang naganap ang hindi inaasahan ng mag-apoy ang ilaw sa opisina na ikinagulat ni Jiangyu. Agad siyang tumakbo palabas at biglang ibinato ang helmet kay Jiaxin. Hindi inaasahan na ang aksyon na ito ay nagdulot ng pagkahulog nilang dalawa sa isa't isa. Sa sandaling iyon, sa malabong ilaw, napagtanto nila na ang distansya sa pagitan nila ay naging kakatwang malapit, isang sapin na lamang ang pagitan. Nagdikit ang kanilang mga labi, si Jiangyu ay nakaupo pa rin sa ibabaw ni Jiaxin. Ramdam na ramdam ang matigas na abis nito, habang si Jiaxin naman ay humanga at sabay tumatawa na bumati ng maligayang kaarawan. Matapos ang isang sandali bago makabawi, galit na sinaway ni Jiangyu ang binata. Kasabay nito ay inutusan niya itong magtrabaho ng maayos dahil kung hindi ay huwag na itong umasa na makaalis sa kumpanyang ito habang buhay. Pagkatapos, nang makauwi, tinawagan niya ang kanyang mga magulang upang imbitahan sila sa kanyang kaarawan, ngunit tinanggihan siya dahil abala sila. Kahit na ang birthday cake na ipinadala nila sa kanya ay maling naihatid sa silid ni Jiaxin. Ang walang pakialam na personalidad ng binata ang nagtulak sa kanya na hindi mag-atubiling kumain ng ilang piraso ng cake bago niya napagtanto ang pagkakamali at ibinalik ito kay Jiangyu. Hindi niya maiwasang magulat nang malaman na nasa itaas na palapag lang siya at lalo siyang nagalit ng halos wala nang matira sa cake. Sa pagkadama ng hiya sa kanyang ginawa, pumasok si Jiaxin sa kusina at gumawa ng isang bagong birthday cake mula sa simpleng mga sangkap na natagpuan niya sa refrigerator. Bagamat hindi ito kasing ganda ng orihinal na cake, ang katapatan ni
Jiaxin ang nagpasaya kay Jiang Yu. Kasabay nito ay napagtanto niya na marami rin siyang magagandang katangian sa likod ng kanyang mapagwalang bahalang hitsura. Kinabukasan nang dumating siya sa opisina, si Zhao Jiang Yu mismo ang naglogin sa dating API ng kumpanya upang subukang maghanap ng angkop na kapareha, ngunit hindi maganda ang resulta. Ang algorithm ng API ay nagbigay ng konklusyon na ang posibilidad na makahanap siya ng kanyang soulmate ay 0%. Lalo nitong pinatunayan ang katotohanan na mayroon siyang sakit na difficulty in loving at kung hindi niya mapabuti ang sitwasyon, ang pagtupad sa kanyang pangako na magkaka-boyfriend sa loob ng 3 buwan ay magiging napakahirap. Determinadong magbago, alam ni Jiang Yu na kailangan niyang gumawa ng isang bagay upang baguhin ang ratio na ito. Ibaba ang porsyento ng kanyang pagiging single at ng iba pa. Pag-alis sa kanyang opisina, hinanap ni Jiang Yu si Gu Jiaxin upang tingnan kung dumating na ito sa opisina. Ngunit sa halip ay narinig niya ang mga tao na nag-uusap tungkol sa kanyang dating life. Dahil wala si Jiaxin, tinawagan niya ito upang himukin na pumasok sa trabaho. Nang dumating si Jiaxin, agad niyang iniabot sa kanyang pamangkin, si Zheng Duoxi, ang isang tumpok ng mga survey na kailangang ipamahagi at sinabi kay Duoxi na gawin ang task kasama si Jiaxin. Bagamat medyo nainis dahil kailangang makipagtulungan sa isang mahirap pakisamahan tulad ni Jiaxin, sumang-ayon pa rin si Duoxi at nagsimula ang trabaho sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga survey sa mga nagdadaan. Ngunit hindi naging ayon sa inaasahan ang resulta. Dahil sa pakiramdam na hindi gumagana ang pamamaraang ito, mabilis na nakaisip ng ibang paraan si Jiaxin. Dinala niya si Duoxi sa universidad kung saan ang kanyang hitsura ay agad na umakit ng atensyon ng maraming estudyante. Dahil dito, ang pangolekta ng datos ay naging mas madali at mas mabilis. Sa pag-uwi, hindi sinasadya silang dumaan sa isang dating center at biglang nakita ni Jiaxin si Jiang Yu na nagpaparehistro doon bilang isang miyembro. Hindi pinalampas ang pagkakataong mang-asar, pumasok siya at nagparehistro. Sinadya niyang ilagay ang impormasyon tungkol sa kanyang mga hilig, personalidad at mga pangangailangan sa paghahanap ng soulmate na eksaktong katulad kay Jiang Yu. Pagkatapos, agad silang ipinagpares ng sistema na nagdulot ng hiya kay Jiang Yu nang harapin ang mapanuksong tingin ni Jiaxin. Walang nakakaalam na isa pala itong lihim na survey na ginagawa ni Jiang Yu upang suriin ang karanasan ng customer. Matapos mabunyag ang kanyang pagkatao, tumayo si Jiang Yu at ipinaalam sa mga empleyado ng sentro na kailangan nilang i-update ang listahan ng mga taong edad 30 pataas sa database upang matulungan silang makita ang kanilang kapareha. Nang makalabas silang dalawa, hindi napigilan ni Jiang Yu na tanungin si Jiaxin kung bakit siya naroon. Agad na sinagot ni Jiaxin na gusto lamang niyang tulungan siya na hindi mapahiya sa harap ng mga empleyado kung sakaling wala siyang makitang angkop. Ang sagot na iyon ay biglang nagbigay kay Jiang Yu ng isang bagong ideya. Isang katulad na API upang tumulong sa pag-oorganisa ng mga kaganapan. Pagsapit ng gabi, natapos na ang lahat ng gawain na ikinagulat ni Duoxi dahil sa bilis ng trabaho ni Jiaxin na mas mabilis pa kaysa sa technical department ng kumpanya. Habang abala siya sa trabaho, biglang tumawag ang matalik na kaibigan ni Jiaxin mula sa Amerika para mangumusta at hindi sinasadyang nakita si Duoxi sa screen ang telepono. Lumabas na siya pala ang dating kaklase nito. Nang gabing iyon, nagmadali si Jiaxin sa isang high-end hospital upang bisitahin ang kanyang matalik na kaibigan, si Kang Ze, na sumailalim sa isang operasyon. Dahil sa kagustuhang iligtas si Kang Ze, pumayag si Jiaxin sa kanyang ina na matutong mamahala sa kumpanya. Gayunpaman, ipinakita ng pag-uusap ng dalawa na mayroon silang ganap na magkaibang pananaw sa buhay. Bagamat nananatiling matibay ang kanilang pagkakaibigan, ayaw ni Jiaxin na manahin ang kayamanan ng kanyang ina. Umaasa lamang siya na mabilis na gagaling si Kang Ze upang makapagkarera sila ng magkasama tulad ng dati. Kinabukasan, dahil matagumpay na natapos ni Jiaxin ang task, nagpa siya si Jiang Yu na paalisin siya ng maaga. Ngunit sa halip na umuwi, nagpunta si Jiaxin sa bar para makipagkita sa mga kaibigan na hindi alam na malapit na siyang humarap sa isang malaking problema. Samantala, sa kumpanya, natuklasan ni Jiang Yu na ginamit ni Jiaxin ang mga survey template ng kanilang katunggali. Nagalit siya at agad na nagtungo sa bar upang hanapin si Jiaxin. Sinubukan niyang magpatulong sa kanyang mga kaibigan na itago siya upang makatakas sa boss at sa trabaho, ngunit natagpuan pa rin siya nito sa huli. Nang kumprontahin, nagulat din si Jiaxin na ganoon ang pakikitungo sa kanya ng kanyang kakilala. Dahil ang paggamit ng materyales ng katunggali ay maaaring maging dahilan upang idemanda ang kumpanya at maapektuhan ang lahat ng empleyadong kasama sa proyekto. Pagkatapos humingi ng paumanhin, bumalik si Jiaxin sa opisina at nakita si Jiang Yu at si Duoxi na kailangang ulitin ang buong plano. Nag-alok siya na tumulong at tinanggap naman siya. Magdamag silang tatlo na nagtrabaho ng sama-sama dahil sa pagsisikap ng lahat, natapos ang lahat kinabukasan ng umaga. Lalo na si Duoxi ay hindi lamang tumulong kay Jiaxin na tapusin ang trabaho, kundi nagsalita rin ng mabuti tungkol sa kanya kay Jiang Yu na nagbigay katiwasayan sa kanya. Nang tanghalian, habang nagugutom si Jiang Yu, biglang nagdala si Jiaxin ng pagkain para sa kanya, kasabay ng isang taos-pusong paghingi ng tawad. Ipinaliwanag niya na ang nagawa niyang pagkakamali kamakailan ay hindi sinasadya at ang pinakakinatatakutan niya ay ang pagsasabi ni Jiang Yu nito sa kanyang ina na magpapahirap sa kanyang pagkakataong makabalik sa racetrack. Habang nag-uusap sila, biglang nasira ang gripo ng tubig sa opisina ni Jiang Yu na nagpabasa sa kanilang dalawa
habang sinusubukan nilang ayusin. Gamit ang pagkakataon, nagbiro si Jackson kung totoo bang hindi pa siya nakikipag-date kailanman, ngunit nanatiling tahimik si Jiang Yu. Nag-alok siyang tulungan siyang makahanap ng kasintahan sa loob ng susunod na 3 buwan, ngunit tumanggi si Jiang Yu na sinabing may sarili na siyang plano. Iyon ay ang Elite Single as Night event kung saan 100 mag-asawa ang ipapares sa isang malaking party. Para paghandaan ang event na ito, inatasan niya si Jin Xingxing, ang kinatawan ng kumpanya, na maging host. Masiglang tinanggap ni Xingxing ang alok at nag-alok na pumunta sa bahay ni Jiang Yu ngayong gabi upang mag-usap dahil madalas na mag-overtime ang kanyang asawa kamakailan, na nagpaparamdam sa kanya ng kalungkutan at nangangailangan ng kaibigan na makakausap. Nang gabing iyon, para maging masigla ang gabi, tinawagan ni Jiang Yu si Duoxi para sumali. Sa itaas na palapag, palihim din na nagparehistro si Jackson para sa matching event na may layuning tulungan si Jiang Yu mula sa likuran. Kinabukasan, masigla ang kapaligiran sa opisina dahil maingat na inihanda ang lahat para sa event. Lumabas si Jiang Yu sa isang eleganting dress na namumukod tangi sa karamihan. Nang lumingon siya kay Jackson, ang formal na karangalan nito sa isang eleganting suit ay nakakuha rin ng atensyon niya. Dahil ang bawat isa sa event ngayon ay bibigyan ng isang tangkay ng rosas para sa taong gusto nila, ngumiti siya at mapaglarong tinanong si Jiang Yu kung ilang bulaklak ang inaakala niyang matatanggap niya. Buong tiwala siyang sumagot na tiyak na mas marami kaysa sa kanya, na nagpatawa kay Jackson at nag-alok ng isang pustahan na kung talagang mas marami siyang matatanggap, gagawin niya ang anumang hilingin nito. Sumang-ayon si Jiang Yu at pumasok silang dalawa sa pangunahing bulwagan na may kasiglahan na handa para sa isang mapaghamong laro. Nagsimula ang event sa isang napakagandang pag-host ni Jin Xingxing na nagpasaya sa lahat ng mga panauhin at handa ng makilahok sa mga aktibidad ng pagpapares. Sa simula pa lang ng laro, mabilis na ipinakita ni Jackson ang kanyang charm. Madaling nakipagkilala at nasungkit ang isang babaeng mahilig sa sports car. Sa kabilang banda, nakaranas si Jiang Yu ng kaunting problema sa unang lapit pa lang. Pinigilan niya ang isang binata upang makipag-usap, ngunit ang una niyang sinabi ay hindi pa nakasara ang zipper nito na nagpahiyang sa binata at nagpalayo rito. Hindi sumuko, lumapit siya sa pangalawang lalaki, ang direktor ng isang partner company. Ngunit kahit gaano pa siya kasikap, wala siyang natanggap na rosas mula dito. Paglingon niya, nakita niyang nakakuha na si Jackson ng 3 rosas. Talagang iba kapag gwapo. Sa pagsisikap na makahanap ng susunod na partner, nakilala ulit ni Jiang Yu ang isang lalaking may sobrang kakaibang personalidad na dumalo pa sa event na ito para i-promote ang kanyang produkto. Dahil sa pagkadama ng panghihina ng loob, lumingon siya kay Jackson na nakakuha na ng ilang rosas pa at hindi nakalimutang asarin siya ng isang ngiting panalo. Dahil napagtanto ni Jackson na hindi kawili-wili ang madaling panalo, nagpasya siyang magbigay ng bagong hamon na sinumang makapagpabago sa damdamin ng bawat isa at magbigay ng bulaklak ay ituturing na panalo. Ang kanyang mga salita ay nagpabilis sa tibok ng puso ni Jiang Yu, ngunit biglang may mensaheng nakagambala sa sandaling iyon. Umalis siya upang tingnan ito at napagtanto na ito ay isang mensahe mula kay Xuning Yuan, ang lalaking minsan niyang minahal. Agad na sumulpot si Jackson pagkatapos, patuloy na nagbiro na si Xuning Yuan ay hindi niya ilang beses na nabanggit na lalong nagpahiyang at nagpamula kay Jiang Yu. Upang makabawi sa kanyang pagkakamali, pagkatapos ng party, inalok ni Jackson na ihatid siya at nang sumakay sila sa kotse, maingat pa niyang ikinabit ang sinturo ng upuan para sa kanya na lumilikha ng isang mainit at maalalahaning pakiramdam. Pauwi, sinimula ni Jackson na ipakita ang kanyang malalim na kaalaman tungkol sa pag-ibig at nagbigay ng maraming taos-pusong payo kay Jiang Yu. Sinaway niya siya dahil sa pagtanggi sa imbitasyon ni Ning Yuan na maaaring maging isang magandang pagkakataon para sa kanila na umusad. Nang makarating sila, bago sila maghiwalay, biglang sinabi ni Jackson na gusto niyang turuan siya kung paano magmahal. Ang matapang na salitang ito ay ikinagulat ni Jiang Yu. Hinila niya ito papalapit at binantaan na huwag itong maglalaro dahil kung hindi ay hindi niya ito papayagan na umalis sa kumpanya. Seryosong ipinahayag ni Jackson ang kanyang kagustuhan na hindi siya interesado na manahin ang yaman ng kanyang ina at ang tunay niyang pangarap ay maging kampiyon sa race. Ang race sa taong ito ay napakahalaga sa kanya at kailangan niya ng isang pagkakataon upang makabalik sa track. Bilang kapalit, tutulungan niya si Jiang Yu na makahanap ng kasintahan sa loob ng susunod na 3 buwan. Pagbalik sa kanyang silid, hindi mapigilan ni Jiang Yu na isipin ang mga alaala noong una siyang pumasok sa kumpanya, noong si Xuning Yuan pa ang kanyang masigasig na mentor. Gayunpaman, ang munting pag-asa ay nawala nang mapagtanto niya na may minamahal na palang iba si Ning Yuan at namatay ito dahil sa sakit. Ayaw niyang maging kapalit sa puso nito at iyon ang dahilan kung bakit hindi umusad ang kanyang damdamin para rito. Nang gabing iyon, dumating din si Xingxing sa bahay ni Jiang Yu na may malungkot na damdamin. Sa labas, siya ay nagniningning na may kahali-hali ng kagandahan, ngunit pag-uwi niya, tinanggal niya ang kanyang maskara na nadarama ang kalungkutan habang lalong lumalayo ang kanyang asawa dahil sa trabaho. Ipinagtapat niya kay Jiang Yu ang kanyang lihim na damdamin na nagdulot ng mas malalim na pagkakaintindihan sa pagitan nilang dalawa. Kinabukasan, nang dumating siya sa opisina, nagulat si Jiang Yu nang makitang malinis at maayos ang kanyang workplace. Lumabas si Jackson at buong pagmamalaking inangkin ang paggawa nito. Nagdala pa siya ng detalyadong plano upang tulungan siyang makahanap ng kasintahan sa loob ng susunod na 3 buwan na nag-alok na suriin niya ito at magbigay ng mga komento. Upang matiyak ang tagumpay ng planong ito, inanyayahan din ni Jackson si Duoxi na kumain upang malaman ang higit patungkol sa mga hilig at gawin ni Jiang Yu. Ikinuwento
Ikinwento ni Duoxi ang lahat ng may kaugnayan sa kanyang mahirap na tiyahin, kapalit ang kalahating taon ng libreng milk tea. Ang damdamin sa pagitan ni Jiang Yu at Su Ningyuan ay nananatiling nakabinbin at hindi pa umaabot sa kung saan dahil ayaw niyang maging kapalit ng dating kasintahan nito. Nagdulot ito upang gumawa siya ng isang pader na naghihiwalay na hindi pinapayagan ang sinuman na pumasok. Kinabukasan, nagpa siya si Jiaxin na imbitahan si Jiang Yu na mag-date bilang bahagi ng plano upang tulungan siyang maranasan ang pakiramdam ng pag-ibig. Naghanda siya ng high school uniform para isuot nito na nagpapabata sa kanya. Nang pareho silang nakasuot ng uniform, naramdaman ni Jiang Yu ang kakaibang pakiramdam ng buksan ng isang maginoo na binata ang pinto ng kotse at inalalayan siya na makasakay. Sabay silang bumisita sa dati niyang paaralan, isang lugar na marami nang nagbago kumpara noon. Tuwang-tuwa si Jiang Yu nang makita niyang lumabas pa rin ang pangalan niya sa listahan ng mga outstanding student ng paaralan na nagbalik ng maraming alaala ng kanyang mga taon sa paaralan. Tumagal ang paglilibot hanggang gabi nang tumayo silang dalawa sa harap ng pader kung saan madalas inuukit ng mga estudyante ang pangalan ng kanilang mga mag-asawa. Nagbiro si Jiaxin, sinabi niya na isulat niya ang kanyang pangalan doon kasama ang pangalan niya at sumigaw, "Gusto kita, Zhao Jiang Yu," na nagpamula sa kanya at ang gwardiya naman ay tumakbo upang paalisin sila sa campus. Gayunpaman, ang sandaling iyon ay nagbigay sa kanya ng magagandang damdamin tulad ng kanyang kabataan. Kung kailan ang puso ay puno pa rin ng pagnanais at magagandang pangarap. Kinabukasan, isang nakakagulat na insidente ang naganap nang mahuli ang asawa ni Jin Xingxing na nagsasaya sa isang nightclub kasama ang isang hindi kilalang babae. Mabilis na kumalat ang balita at nagdulot ng kaguluhan na naging sentro ng atensyon si Xingxing na isang kilalang tao sa entertainment industry. Bagamat sinubukan niyang magkunwari na kalmado, napansin ng lahat ang pagod at lungkot na makikita sa kanyang mga mata. Agad na tumawag si Jiang Yu para magtanong, ngunit sinabi lamang ni Xingxing na ito ay isang misunderstanding at ayaw niya na may sinumang bumisita sa kanya. Gayunpaman, pagkababa ng telepono, humiga siya sa lamesa, kumakain at humahagulhol. Sinubukang gamitin ang pagkain upang mabawasan ang sakit. Pagkaraan ng ilang araw, humupa ang insidente nang magsalita si Xingxing at ang kanyang asawa na nagsasabing isa lamang itong misunderstanding at ang babae ay isang ordinaryong kaibigan lamang. Karamihan sa publiko ay tila naniniwala sa paliwanag na ito. Ngunit nang panoorin muli ang video ng insidente, hindi maiwasang magduda ni Jiang Yu. Napansin niya ang ilang detalye na hindi kapanipaniwala at agad na tinanong si Jiaxin kung ano ang iniisip nito tungkol sa sitwasyong ito. Sino ni Gu Jiaxin? Hindi siya sigurado, pero dahil sa insidente, mas napansin ang kumpanya at tumaas ang interes ng publiko sa kanilang produkto. Sa palagay ni Jiaxin, si Jin Tingting ay matalino at magandang babae, kaya alam niya kung paano panatilihin ang kanyang asawa. Ngunit kung nag-aalala pa rin si Zhao Jiang Yu, iminungkahi niya na sa susunod na taping, maaari siyang magtanong ng direkta kay Tingting para linawin ang issue. Sa daan pa uwi, nakita ni Jiaxin si Lian Ran, ang kanyang dating kasintahan na kakabalik lang sa bansa. Pagpasok pa lang sa bahay, si Lian Ran ay walang atubiling tumalon sa sofa na parang sarili niyang bahay. Nang tanungin ni Gu Jiaxin kung paano niya nalaman ang address, bumiti lang si Lian Ran at sinabing alam niya kung paano siya hanapin. Ang dahilan ng kanyang pagbalik ay dahil masyadong nakakabagot ang buhay kung wala siya. Kahit inalok ni Lian Ran na tumira na silang magkasama, diretsahan pa rin siyang tinanggihan ni Jiaxin. Kinabukasan, muling lumabas si Jin Tingting sa telebisyon, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakasingningning ng dati. Hindi nakalampas sa paningin ni Zhao Jiang Yu at Jiaxin ang pagbabagong ito. Napansin nilang dalawa na si Tingting ay humaharap sa matinding panggigipit. Pagkatapos ng taping, hindi sinasadyang nakita ni Jiang Yu ang divorce certificate ni Tingting na nakapatong sa mesa. Hindi siya makapaniwala at ito rin ang pagkakataon na hindi na maitago ni Jin Tingting ang peking tapang. Inamin niya ang lahat at sinabi na tahasan siyang sinabihan ng kanyang asawa na hindi na siya mahal at gusto na nitong tapusin ang kanilang kasal. Nagkasundo silang panatilihing lihim ang paghihiwalay upang hindi maapektuhan ang reputasyon nilang dalawa. Inaliw ni Zhao Jiang Yu ang kanyang kaibigan at nangako na hindi niya patatawarin ang taksil na asawa. Sa sandaling ito, nakatanggap si Gu Jiaxin ng tawag mula kay Qiheng, isang matalik na kaibigan na kagagaling lang sa bansa at pumunta pa sa kumpanya para hanapin siya. Sa halip na mag-usap ng pasalita, nagpa siya silang pumunta sa racetrack upang mag-usap sa pamamagitan ng karera. Gayunpaman, habang nakaupo sa likod ng manibela, hindi na iwasan ni Gu Jiaxin na maalala ang eksena ng aksidente ni Kang Ze na nagdulot ng pagkawala niya ng atensyon at pagbagsak sa motor. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ng kanyang protective gear mula sa matinding pinsala. Nag-alala si Qiheng at hinimok si Jiaxin na itigil na ang pagka-obses sa aksidenteng iyon at maniwala na magigising din si Kang Ze sa lalong madaling panahon. Samantala, si Jin Tingting ay labis na kumain para subukang kalimutan ang sakit. Noon, nawalan siya ng pag-ibig dahil sa pagka-insecure sa kanyang matabang hitsura at ang taong laging umaaliw sa kanya noon ay si Zhao Jiang Yu. Sa kasalukuyan, hindi rin pinabayaan ni Jiang Yu ang kanyang kaibigan. Pumunta siya sa bahay ni Tingting at nagluto ng masasarap na pagkain upang palakasin ang loob nito. Desididong huwag pabayaan si Jin Tingting na mapag-iwanan. Nagplano si Zhao Jiang Yu na turuan ng leksyon ang dating asawa nito. Nagpanggap siyang empleyado ng isang pribadong security company at pumasok sa silid nito. Plano niyang parusahan sa pamamagitan ng pagbuhos ng malamig na tubig at pananakot. Gayunpaman, nang buksan ni Jiang Yu ang pinto ng silid at makita ang tao sa loob, nagulat siya nang mapagtanto na mali ang tao. Si Gu Jiaxin ang nakagapos at hindi si Zhang Hao. Matapos ipaliwanag ang lahat ng mali
malinaw. Nahiyang sinabi ni Jiang Yu kay Jackson ang tungkol sa paghihiwalay ni Tingting at ang dahilan kung bakit siya pumunta roon para magiganti. Kahit nasaktan, kailangang tiisin ni Gu Jackson ang pagkuskos ni Zhao Jiang Yu sa kanyang likod gamit ang brush para tanggalin ang mga bakas ng tinta na naiwan habang siya ay nakagapos. Ang ginamit na tinta para sa mga guhit ay sadyang mahirap tanggalin at nang hindi gumana ang lahat ng uri ng brush, inabot niya ang brush ng kaldero kaya di napasigaw si Jackson ng malakas. Sa huli, sa kabila ng matinding pagsisikap, hindi pa rin lubos na nawala ang bakas ng tinta, kaya kailangan ni Jackson na tiisin ang mga mausisa na tingin ng lahat kinabukasan. Bilang kabayaran, inalok ni Jiang Yu si Jackson ng isang pabor na kung may kailangan siyang tulong ay sabihin lang niya. Pagkatapos, nang lumabas si Gu Jackson, hindi sinasadyang nakita niya si Zheng Duoxi na malungkot na nakaupo sa isang sulok. Nang tanungin, nalaman niyang kakalabas lang ng kanyang kasama sa kwarto para tumira kasama ang kanyang kasintahan, naiwan si Duoxi na mag-isang nagbabayad ng upa. Nang marinig iyon, nangako si Jackson na hahanap siya ng bagong kaibigan para tulungan siyang hatiin ang gastusin, kaya gumaan ang loob ni Duoxi. Ang taong agad na naisip ni Jackson ay si Qiheng. Nang gabing iyon, dumating si Qiheng upang tingnan ang inuupahang kwarto at masiglang sinalubong ni Duoxi nang hindi niya namamalayan na ito pala ang kanyang matandang kaklase. Nang ipakilala ni Qiheng ang kanyang sarili, nagulat si Duoxi nang mapagtanto na ito pala ang lalaking gusto niya noong dalagita pa siya. 15 taon na ang nakalipas, nagkaroon sila ng magagandang alaala, ngunit kinailangan ni Qiheng na mag-aral sa ibang bansa kaya nawalan sila ng komunikasyon. Ngayong kakabalik lang ni Qiheng sa bansa, hindi sinasadyang nakita niya ang post ni Gu Jackson na naghahanap ng kasama sa kwarto, kaya pumunta siya rito. Sa simula, gustong maghanap ni Zheng Duoxi ng babaeng kasama lang, ngunit nang malaman niyang si Qiheng ay matandang kaibigan, masaya siyang pumayag at nang makita ang masayang pag-aayos ni Qiheng ng mga gamit para lumipat. Nagulat si Jackson at sa wakas ay naintindihan niyang hindi dahil sa kanya kaya umuwi ang kaibigan niya kundi dahil sa dalagang gusto niya noong araw. Kinabukasan, nang dumalo si Zhao Jiang Yu sa isang party kasama ang kanyang matatalik na kaibigan, hindi sinasadyang nakita niya si Xuning Yuan na magka-holding hands kasama ang isang kakaibang babae. Ang eksenang iyon ay parang sampal sa kanyang pagkatao at ang mga kaibigan sa paligid ay patuloy na nagtatanong na lalo siyang ikinahiya. Sa takot na mapahiya sa lahat, nagmadaling nag-text si Zhao Jiang Yu para humingi ng tulong kay Gu Jackson at hiniling niya na magpanggap itong kasintahan niya para tulungan siyang makaalis sa awkward na sitwasyon. Kasabay nito, naghahanap din si Jackson ng paraan upang maiwasan si Lian Ran, ang kanyang dating kasintahan na patuloy na sumusunod sa kanya. Kaya agad siyang pumayag ngunit hindi niya nakalimutan na humingi ng isang araw na bakasyon sa susunod na linggo. Ilang sandali lang matapos ipadala ang text, dumating na si Jackson sa party. Mabilis niyang ginampanan ang papel ng peking kasintahan ng perpekto. Inakbayan si Zhao Jiang Yu at bumiti ng may kumpiyansa sa harap ng lahat. Nang matapos ang party at umalis na ang mga kaibigan, naiwan si Jiang Yu na nahihilo sa kalasingan. Sa sandaling iyon, lumapit si Xuning Yuan at nagtanong kung kumusta na siya. Ngunit bago pa man makasagot si Jiang Yu, mabilis na dumating si Gu Jackson at dinala siya pauwi. Pagbalik sa apartment ni Jiang Yu, hindi pa rin siya tumigil at nagbukas pa ng ilang lata ng beer at inanyayahan si Jackson na uminom kasama siya. Ang resulta, pareho silang nalasing at walang kamalay-malay na sinabi ang laman ng kanilang puso. Kinabukasan, nagising si Zhao Jiang Yu natulala at nagulat nang makita si Gu Jackson na natutulog sa tabi niya. May mga guhit na pusa sa kanyang mukha, gawa ng kanyang kalokohan noong lasing. Nag-alala siya kung ano ang nangyari sa pagitan nilang dalawa kagabi, habang si Jackson ay nagising na may pagkaasar at sinabing kung may nangyari man, kailangan lang niyang panagutan iyon. Ang mapanuksong salitang iyon ay nakakainis at nakakahiya kay Jiang Yu. Agad niyang hinabol si Jackson sa paligid ng bahay habang maihawak na unan. Pagdating sa kumpanya, sinubukan ni Jiang Yu na magpanggap na parang walang nangyari. Samantala, nakipag-usap si Zheng Duoxi kay Gu Jackson, nagtanong tungkol kay Qiheng at hindi nakalimutang maging mausisa kung single pa ba ang binata. Sumagot si Jackson na totoong ang wala pang kasintahan si Qiheng, ngunit parang umaasa pa rin ito sa dating pag-ibig. Ngunit ang pagkakakilanlan ng taong iyon ay hindi sinabi ni Jackson. Si Zhao Jiang Yu naman, sa kanyang coffee date kasama si Jin Tingting, ay ikinuwento ang kaguluhan kagabi kasama si Jackson. Pagkatapos marinig iyon, pinayuhan ni Tingting si Jiang Yu na maging maingat dahil nawalan na siya ng tiwala sa mga lalaki. Ngunit sabay-sabay, nais din niyang magkaroon ng pagkakataon ang kanyang kaibigan na maranasan ang pag-ibig dahil kahit masaktan, ang mga masayang sandali ng pag-ibig ay sulit pa ring subukan. Gabi, nagkaroon sina Zheng Duoxi at Qiheng ng unang hapunan nang magkasama simula nang bumalik siya sa bansa. Habang nag-uusap, tinanong ni Duoxi ang dahilan ng pag-alis ni Qiheng noong taong iyon. Sinabi niya lang na napilitan siya ng kanyang mga magulang, ngunit sa loob niya ay mayroon siyang taong minamahal. Maling akala ni Duoxi na ito ang school beauty noong panahong iyon, kaya medyo naging awkward at pabiro ang atmosphere. Kinabukasan, pumunta si Zhao Jiang Yu sa opisina para makipagkita sa chairman at nakatanggap ng kahilingan mula sa ina ni Gu Jackson. Kailangan niyang subaybayan pa ng kaunti ang mapaglarong anak na ito. Nang hindi sinasadyang binanggit ng chairman na may kasintahan si Jackson noong bata pa siya, nalungkot si Jiang Yu. Pero mabilis siyang napaisip na wala siyang kinalaman dito at sinubukang mag-focus sa trabaho. Pagkalipas ng ilang minuto, umasok si Gu Jackson sa silid. Ngunit bigla siyang sinermonan at pinatrabaho, kaya nagtaka siya kung bakit biglang naging masungit ang kanyang boss. Habang nagtatrabaho, hindi sinasadyang nakita ni Jackson ang pangalan ni Xuning Yuan sa listahan ng mga kliyenteng kailangan ng matchmaking at ipinakita kay Zhao Jiang Yu. Nagulat siya nang makita ang pangalan nito roon. Dahil dito, nagtaka siya kung mayroon bang
bang espesyal na ugnayan ang babaeng kasama ni Ning Yuan noong nakaraang araw. Nang gabing iyon, nag-usap sina Jiang Yu at Jin Tingting. Nagpa siya si Jin Tingting na tulungan ang kanyang kaibigan na linawin ang lahat. Nag-text siya agad kay Ning Yuan at hiniling na magkita sila ng sarilinan. Mabilis din siyang pumayag. Pag-alis ni Jin Tingting, biglang dumating si Gu Jiaxin at mabilis na tumakbo sa bahay ni Zhao Jiangyu upang magtago. Sinabi na si Lian Ran, ang kanyang dating kasintahan mula pagkabata, ay patuloy na sumusunod sa kanya. Pumayag si Jiangyu na magtago si Jiaxin sa kanyang bahay nang hindi alam na sinusundan na siya ni Yan Ran. Sa kanyang magandang memorya at pagiging tuso, nahulaan ni Yan Ran ang password ng bahay ni Jiangyu. Ngunit nang pumasok siya ay wala siyang nakita, kaya umalis siya ng bigo. Nang gabing iyon, nang malaman na magkikita si Jiangyu at si Ning Yuan, nagbigay si Jiaxin ng ilang payo upang matulungan siyang makagawa ng mas magandang impresyon. Kahit na wala silang maraming oras para maghanda, sinubukan pa rin niyang gabayan si Zhao Jiangyu kung paano magsimula ng usapan at gawing mas natural ang kanilang pagkikita. Habang nagpa-practice, nang magdikit ang kanilang mga kamay, hindi maiwasang mahiya ni Jiangyu. Ang init na iyon ay nagpadagundong sa kanyang puso at hindi siya sigurado kung si Ning Yuan ba ang dahilan o ang 8 taong mas bata sa kanya na nakatayo sa kanyang harapan. Gaya ng pinlano, kinabukasan, sumakay si Jiangyu sa kotse ni Ning Yuan para sa pagkikita. Hindi tumigil sa isip niya ang mga tagubilin ni Gu Jiaxin. Sinadya niyang gumawa ng pagkakataon para mas mapalapit kay Ning Yuan, ngunit nabigo ang lahat ng kanyang pagsisikap. Nang umorder siya, sinubukan niyang hawakan ang kamay nito, ngunit hindi sinasadyang natapon niya ang tubig. Naging matamlay ang usapan nilang dalawa, umikot lang sa trabaho at walang pagmamahalan. Matapos ang bigong date, bumalik si Zhao Jiangyu at hindi nangahas na banggitin ito kay Gu Jiaxin. Kahit nagtanong siya, umiiwas lang siya at nagsasalita tungkol sa trabaho. Tumawag si Jin Tingting para magtanong, umaasang makarinig ng magandang balita mula sa kanyang kaibigan, ngunit trabaho lang ang sinabi ni Jiangyu sa isang malungkot na tono. Dahil dito, hindi maiwasang mabigo si Tingting dahil hindi pa rin makapagbukas ng puso ang kaibigan niya para magmahal muli. Ang relasyon ni Qi Heng at Zheng Duoxi ay wala pa ring malinaw na pag-usad. Kahit na pareho silang may espesyal na paghanga sa isa't isa, walang sinuman ang nagkaroon ng lakas ng loob na umamin. Sa tuwing nag-uusap sila, nagdadalawang isip silang magtanong kung may gusto na ba ang isa, ngunit sa huli ay umiiwas at hindi nagtatapat ng kanilang tunay na damdamin. Napansin din iyon ni Gu Jiaxin, kaya madalas siyang gumagawa ng pribadong espasyo para sa kanila, umaasang balang araw ay makapagbukas sila ng puso sa isa't isa. Samantala, biglang nagbago ang atmosphere sa kumpanya nang makatanggap si Jiaxin ng abiso tungkol sa isang bagong empleyado na nag-apply para magtrabaho. Pagtingin sa pinto, nagulat siya nang makilala niya na si Lian Ran pala iyon. Ang biglaang pagdating ng kanyang dating kasintahan ay nag-iwan kay Jiaxin na hindi alam kung paano siya magre-react. Hinila niya si Lian Ran sa isang sulok para tanungin kung bakit siya naroon. Natural na sumagot siya na dahil matagal na siyang umiiwas, kaya nagpa siyang magtrabaho roon para makita kung saan pa siya tatakbo. Hiniling din ni Gu Jiaxin na huwag niyang ibunyag sa sinuman ang kanyang pinagmulan, ngunit nagbigay din si Yan Ran ng kondisyon. Kailangang tumigil si Jiaxin sa pag-iwas sa kanya. Gayunpaman, nang yayain niya itong mag-lunch, biglang dumating si Zhao Jiangyu. Hiniling kay Jiaxin na mag-focus sa trabaho, kaya nakatingin na lang si Yan Ran. Mula sa unang tingin pa lang, naramdaman na ni Yan Ran na si Jiangyu ang kanyang karibal sa pag-agaw ng puso ni Jiaxin. Mabilis siyang naging mas mapagbantay, pinagmamasdan ang relasyon ni Zhao Jiangyu at Gu Jiaxin. Tanghali, biglang nakatanggap si Jiaxin ng tawag mula sa doktor na nag-uulat tungkol sa kalagayan ni Kang Ze, kaya nagmadali siyang pumunta sa ospital. Matagumpay ang operasyon ni Kang Ze, ngunit kailangan pa ng panahon bago siya magising. Nananatili si Jiaxin sa tabi ng nanay ni Kang Ze, pinalalakas ang loob niya na maging matyaga at magtiwala sa paggaling ng kanyang anak. Kinabukasan, nang pumunta si Ning Yuan sa kumpanya ni Jiangyu para sa isang meeting, hindi sinasadya niyang nakita si Lian Ran. Agad na naalala ni Ning Yuan ang optimistang babae na nakilala niya sa coffee shop noon. Mabilis silang nag-usap at hindi nag-atubili si Lian Ran na ibunyag na pumunta siya roon para paibigin ang kanyang nobyo. Napatawa si Ning Yuan sa sinabi niya, ngunit naramdaman din niya ang determinasyon ng babaeng ito. Nang makita ang closeness ni Ning Yuan at Yan Ran, hindi maiwasang maapektuhan si Zhao Jiangyu. Sa lecture, kahit kumpleto silang dumalo, parehong hindi nakatuon sa trabaho sina Gu Jiaxin at Jiangyu. Ang kanilang isip ay laging nakatuon sa mga taong malapit sa kanila. Lalo pang nag-aalala si Jiaxin sa relasyon ni Jiangyu at Ning Yuan. Mukhang nagkaroon na siya ng espesyal na damdamin para sa nakatatandang babae, kaya hindi niya maiwasang mag-alala sa posibilidad na maging mas malalim ang ugnayan niya at ni Ning Yuan. Si Zhao Jiangyu naman, nang makita niyang patuloy na nakadikit si Lian Ran kay Gu Jiaxin, hindi niya namalayang tinanggihan ang imbitasyon ng binata na lumabas. Nang gabing iyon, nagkataon na parehong pinili ni Jiaxin at Jiangyu ang parehong sinehan. Nang magkita sila sa pasukan, tumawa lang sila ng awkward at nagdesisyon na pumunta sa skating rink sa amusement park. Tila nakalimutan nilang dalawa ang lahat ng kanilang alalahanin at gumaan ng husto ang kanilang pakiramdam. Nagbago ang eksena, umuwi si Gu Jiaxin para bisitahin ang kanyang ina at hindi niya nakalimutang magpasalamat dito dahil tinulungan siyang makahanap ng magaling na doktor para sa operasyon ni Kang Ze. Sa pagkakataong iyon, tapat ding ipinahayag ni Jiaxin ang kanyang pananaw tungkol sa relasyon nila ni Lian Ran na kapatid lang ang turing niya rito at ayaw niyang makialam ang kanyang ina sa usaping ito. Pagkatapos, kumain din siya kasama si Yan Ran at tapat na nag-usap tungkol sa kanyang kasalukuyang nararamdaman. Nang banggitin ni Yan Ran na sa tingin niya ay may gusto si Ning Yuan kay Zhao Jiangyu, nakaramdam si Jiaxin ng matinding inis sa kanyang kalooban na hindi niya
maipaliwanag. Sa kumpanya, nahihirapan si Jiang Yue sa isang lumang kontrata dahil gusto lang ng kliyente na makipagtrabaho kay Ning Yuan. Walang ibang paraan, kinailangan niyang tawagan si Xu Ning Yuan para humingi ng tulong. Sa sandaling ito, pumasok si Gu Jiaxin sa opisina at nang malaman ang sitwasyon, iminungkahi niya kay Zhao Jiang Yue na subukan maglaro ng golf para makipag-ugnayan sa mga kliyente. Nagbigay siya ng kondisyon, kailangan niya siyang pahiramin ng sasakyan para sunduin ang kanyang kasintahan mula sa Amerika. Hindi maiwasang maging mausisa ni Jiang Yue. Nagtanong siya ng pabiro kung mayroon pa siyang ibang kasintahan. Umiti lang si Jiaxin at nagbalik ng tanong kung nagsiselos ba siya. Pagdating sa meeting place, saka lang nalaman ni Jiang Yue na ang kasintahang mula sa Amerika na tinutukoy ni Jiaxin ay isang motorsiklo na inangkat mula sa Amerika. Iyon ang motorsiklo na gagamitin niya para sumali sa karera ngayong taon bilang paraan upang tuparin ang kanyang pangako kay Kang Ze. Nang marinig ang nakakaantig na kwento tungkol sa pagkakaibigan ni Zhao Jiang Yue at Kang Ze, nagsimulang magbago ang pananaw ni Jiang Yue tungkol sa mapanganib na sport na ito ng karera. Hindi niya nakalimutang paalalahanan si Gu Jiaxin na mag-ingat dahil napakataas ng panganib. Pagkatapos, agad silang pumunta sa golf course para matutunan ni Jiang Yue ang mga pangunahing galaw. Sa buong linggong iyon, laging nasa tabi niya si Jiaxin at masigasig siyang tinuruan. Hindi inalintana na turuan siya ng pinakamaliliit na detalye. Dahil dito, malinaw na umunlad ang kasanayan ni Jiang Yue. Pagkalipas ng isang linggo, nagkita sila ni Xu Ning Yuan at ng kliyente sa golf course at binigyan din siya ng ilang tips sa golf. Gayunpaman, nang magsimula ang laro, nagpakita ng pagkadismaya ang mahirap pakisamahang kliyente at hiniling pa kay Zhao Jiang Yue na makipaglaro ng isang round sa kanya. Sa unang swing pa lang, mali ang posisyon ni Jiang Yue, kaya sumakit ang kanyang pulso. Sa sandaling iyon, dumating si Gu Jiaxin. Hindi lang niya iniligtas ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya na itama ang kanyang posisyon, kundi ginamit din niya ang kanyang koneksyon upang kumbinsihin ang mahirap na kliyente. Dahil sa tulong ni Jiaxin, naging maayos ang laro at sa huli ay matagumpay na napirmahan ang kontrata, ay labis na natuwa si Jiang Yue. Gayunpaman, hindi sinasadyang nakita niyang muli si Xu Ning Yuan sa isang seminar at hindi pinalampas ang pagkakataon na hamakin siya tungkol sa relasyon ni Zhao Jiang Yue at Gu Jiaxin. Gusto niyang himukin si Ning Yuan na maging mas aktibo sa panliligaw kay Jiang Yue dahil pareho silang may iisang layunin, ang lupigin ang puso ng taong mahal nila. Mabilis silang nagkaibigan at nangako na tutulungan ang isa sa hinaharap. Nang gabing iyon, nakipagkita si Jiang Yue kay Jin Tingting para ikwento ang mga pangyayari sa araw na iyon, ngunit umikot lang ang usapan sa trabaho kaya ginainip si Tingting. Naalala pa rin niya ang kanyang asawa, ngunit hindi siya makakontak dahil nakablock, kaya nagplano si Tingting na magpanggap na nawalan ng kuryente sa bahay para anyayahan itong umuwi. Nang dumating siya at malaman ang panloloko, malamig siyang sumagot na binayaran na niya ang kuryente ni Jin Tingting para sa isang taon. Hanggang hindi siya gumagawa ng gulo, magiging maayos ang lahat. Ang malamig na pahayag ng dating asawa ay nagparamdam kay Tingting ng mas matinding pagkabigo. Kasabay nito, inanyayahan ni Gu Jiaxin si Zhao Jiang Yue na maghapunan at ikinuwento ang tungkol kay Lian Ran, ang babaeng itinuring niyang kasintahan na laging sumusunod sa kanya mula pa pagkabata. Ibinahagi ni Jiaxin na mula pa noong bata sila, sinabi na ni Lian Ran na pakakasalan niya ito at laging humihingi ng pangako na protektahan siya magpakailanman. Paglaki, hindi siya sumuko, sa halip lalo pa siyang nagdesisyon na sundan ito sa kabila ng maraming beses na pagtanggi. Bumuntong hininga si Gu Jiaxin, ikinuwento ang mga nakakatawa at nakakaiyak na sitwasyong ginawa ni Lian Ran at hindi sinasadyang tumingin kay Zhao Jiang Yue, kaya bahagyang nagulat siya sa tapat na tingin na iyon. Nagsimula ring mapansin ni Jiang Yue na ang kanyang pamangkin na si Zheng Duoxi ay tila palapit na sa pag-ibig, ngunit ayaw umamin. Pagdating sa kumpanya kinabukasan, nakatanggap si Jiang Yue ng tawag mula sa kasosyo na nagpapaalala sa kontrata na hindi pa naipadala. Lumabas na responsibilidad ito ni Jiaxin, ngunit dahil abala siya sa karera, noong nakaraang araw ay nakalimutan niya. Galit na sinermonan niya ito kaya ginainis si Jiaxin at nagtampo sa kanyang boss sa buong araw. Gayunpaman, pagdating ng gabi, nag-alok si Zhao Jiang Yue na kumain kasama si Gu Jiaxin upang magkabati at mabilis na nalutas ang alitan. Kinabukasan, personal na pumunta ang chairman sa kumpanya para dumalo sa bagong project meeting at para suriin ang kakayahan ng kanyang anak. Maayos ang presentasyon ni Jiaxin at nakatanggap ng papuri mula sa lahat, lalo na sa kanyang ina. Ginamit niya ang pagkakataong ito para humingi ng permiso sa kanyang ina na umalis sa kumpanya ng ilang panahon upang mag-focus sa pagsasanay para sa nalalapit na karera. Ngunit hindi pa siya agad pumayag at hiniling na manatili pa siya ng kaunti para tapusin ang trabaho. Ilang araw ang lumipas, dumating ang araw ng mga puso. Isa itong mahalagang okasyon para i-promote ng kumpanya ang Love Note app. Gaya ng dati, muling bumili ng regalo si Lian Ran para kay Gu Jiaxin na nagpagulat sa maraming empleyado ng kumpanya. Gayunpaman, tila nakatuon lang ang tingin ni Jiaxin kay Zhao Jiang Yue na abalang naghahanda para sa promotional campaign. Hindi pinalampas ni Lian Ran ang pagkakataon. Nagsilbi siyang tulay para ibigay ang regalo para kay Xu Ning Yuan, kaya masayang tinanggap ito ni Jiang Yue. Bilang ganti, nagtanong si Jiang Yue kay Jin Tingting kung ano ang dapat iregalo kay Ning Yuan at nakakuha siya ng ilang kapakipakinabang na payo. Sa ibang pangyayari, nakipag-dinner si Gu Jiaxin kay Heng, nakikinig sa kwento tungkol sa love life ng kaibigan niya at ni Zheng Duoxi. Napansin niya na pareho silang walang lakas ng loob na mag-open up. Naisip na may gusto ang isa sa iba, kaya patuloy na tinatanggihan ang mga pagkakataong magkasamang lumabas. Hindi nag-atubili si Jiaxin na ibunyag na talagang gusto ni Duoxi si Heng, at ito ang dahilan kung bakit biglang nagkaroon ng lakas ng loob ang kanyang kaibigan. Para gumawa ng pagkakataon, nagdesisyon si Heng na magtanghal sa isang event na pinapanood ni Duoxi. Sa tulong ng kanyang mga koneksyon, naayos niyang umakyat sa entablado para umamin ng pag-ibig sa kanya.
Ang mga larawan nila noong sekundarya ay ipinakita, kasabay ng taos-pusong pagtatapat na labis na ikinagalak ni Duok Si. Bunga nito, naging opisyal na magkasintahan sila, na nagdulot ng malaking kagalakan sa lahat ng nakapaligid. Samantala, binisita ni Jackson Jackie si Jiang Yu Jiangwit upang kumustahin at kasabay nito ay iwasan si Yan Rand Menghin. Bigla, si Jiang Yu Jiangwit ay nagkaroon ng maliit na aksidente at napilayan ang kamay. Agad siyang dinala ni Jackson Jackie sa ospital at inalagaan ng buong puso. Tinulungan pa niya siyang gawin ang lahat ng gawain sa bahay mula sa pagluluto hanggang sa paglilinis. Ang pagiging maalalahanin niya ay nagbigay init sa damdamin ni Jiang Yu Jiangwit. Hindi niya inaasahan na si Jackson Jackie ay may kakayahang magluto ng masarap. At nang pupunasan na niya ang dumi sa labi niya, napagtanto niyang ang cute ni Jackson Jackie. Siya mismo ay nagsimulang maguluhan, hindi alam kung dahil ba sa edad niya, kaya siya nakakaramdam ng ganyan o kung talagang nagkaroon na siya ng pagtingin dito. Sa pagkakataong iyon, tumawag si Ning Yuan Ninvin at ang pabirong salita ni Jackson Jackie mula sa labas ay umalingaw-ngaw na nagpabigla kay Ning Yuan Ninvin. Narinig niya ang mga tawanan at naramdaman ang pagiging malapit ni Jiang Yu Jiangwit at Jackson Jackie na nagpadama sa kanya ng inggit. Samantala, sa ibang lugar, ang bagong magkasintahan na sina Heng Bihiden at Duok Si ay nagtatamasa ng kaligayahan matapos maging opisyal na mag-on. Nagbalik tanaw sila sa mga alaala noong sekundarya kung saan si Duok Si lang ang nakakaalala ng kaarawan ni Heng Bihiden. Tinanong niya ang tungkol sa birthday wish niya noon at inamin ni Heng Bihiden na ang pinakagusto niya ay makasama siya taon-taon para magdiwang. Lubos itong ikinatuwa ni Duok Si at masaya silang naghalikan na patunay ng kanilang pagmamahalan sa loob ng 15 taon. Habang laganap ang pag-ibig, lumipat ang eksena sa kalungkutan ni Xing Xing Tingting noong araw ng mga puso. Umupo siyang mag-isa, umiinom ng alak para kalimutan ang lungkot. Biglang may lumapit na estranghero para landiin siya, ngunit pinalayas ito ng isang abogado na matagal ng tagahanga ni Xing Xing Tingting. Sa kasunod na pag-uusap, hindi sinasadyang nagbahagi silang dalawa tungkol sa pag-ibig at buhay, kabilang ang paghihiwalay ni Xing Xing Tingting nang hindi isinasaalang-alang ang malalim na damdaming nakatago sa kanyang puso. Kinabukasan, binisita ni Ning Yuan Ninvin si Jiang Yu Jiangwit at nagulat nang makita niya si Jackson Jackie na kararating lang galing sa pamimili ng pagkain. Ang dalawang lalaki ay hindi maiwasang makaramdam ng pagkailang ng magkaharap. Matapos ang ilang sandali ng pagiging awkward, bago magbatian, tila pareho silang nakaramdam na ito ang pagkakataon na ipakita ang kanilang kakayahan sa harap ni Jiang Yu Jiangwit. Walang nagsabi, mabilis silang nagsimulang maghanda ng pagkain para sa kanya, na lumikha ng isang tahimik na kompetisyon sa maliit na kusina. Nakatayo si Jiang Yu Jiangwit sa pagitan ng dalawa, naguguluhan kung ano ang gagawin ng mapagtantong pinag-aagawan siya ng dalawang binata. Kinabukasan, nagtipon sina Jiang Yu Jiangwit, Xing Xing Tingting, at Duok Si upang ipagdiwang ang relasyon ni Duok Si. Habang nag-uusap, hindi sinasadyang inisa-isa ni Xing Xing Tingting ang mga senyales na nagpapakita na may gusto ang isang tao. Na nagpatanto kay Jiang Yu Jiangwit na ang mga senyales na ito ay tumutugma sa mga kilos ni Jackson Jackie sa harapan niya. Naalala niya ang mga galaw ng pag-aalaga at ang mga mapagmahal na tingin na ibinigay niya sa kanya na hindi niya pinansin noon. Sa pag-uwi, biglang umulan kaya huminto ang elevator sa gusali kung saan pansamantalang nanunuluyan si Jiang Yu Jiangwit. Pagdating sa kwarto, natuklasan niyang nakalimutan niya ang susi. Sa sandaling iyon, dumating si Jackson Jackie at magalang siyang inanyayahan sa bahay nito upang sumilong sa ulan at magpalit ng damit. Sa apartment ni Jackson Jackie, pinagbigyan niya itong manatili at matulog doon at nangakong isusuko ang kama para sa kanya. Hindi lang iyon, masigla rin niyang minasahe ang bukong-bukong niya nang makita siyang hirap maglakad. Sa ganitong pag-aalaga, nahirapan si Jiang Yu Jiangwit na tumanggi. Nang gabing iyon, mahimbing siyang natulog sa bahay ng iba, isang bagay na bihirang mangyari sa kanya. Kinabukasan ng magising, natuklasan niyang naghanda na si Jackson Jackie ng almusal, kasama ang mahahalagang gamit para sa kanya. Ang atensyon niya sa detalye ay nagulat at nagpataka sa kanya tungkol sa kanya. Nagsimula siyang maglibot sa pribadong espasyo ni Jackson Jackie, nagtataka at gustong malaman pa ang tungkol sa kanyang buhay. Pagdating sa kumpanya, nagpa siya si Jiang Yu Jiangwit na bigyan ang mga empleyado ng maikling biyahe para mapataas ang morale. Ibinigay niya ang pag-organisa kay Yan Rand Menghin na nangangarap na mapalapit kay Jackson Jackie. Gayunpaman, nang makita niya ang larawan ng isang estrangherang babae sa screen ng computer niya, hindi maiwasang mainis si Yan Rand Menghin. Agad siyang tumawag kay Ning Yuan Ninvin, ang kanyang kaalyado, upang pag-usapan ang plano na paghiwalayin sina Jackson Jackie at Jiang Yu Jiangwit sa darating na biyahe. Kinaumagahan, umalis ang grupo ng mga empleyado patungo sa destinasyon ng bakasyon. Sinubukan ni Yan Rand Menghin na umupo sa tabi ni Jackson Jackie sa bus, ngunit tila hindi siya pinapansin ito, na lalo niyang ikinainis. Habang inis siyang naghahanap ng paraan para kunin ang atensyon ni Jackson Jackie, biglang nagkaroon ng banggaan sa pagitan ng dalawang bangka sa water park. Sa sandaling iyon, si Jiang Yu Jiangwit na nakatayo at nagpo-pose sa bangka ay nawala ng balanse at nahulog sa tubig. Walang pag-aatubili, agad na tumalon si Jackson Jackie para iligtas siya. Ang larawan ng dalawang tao na magkalapit ay nagpatindi sa determinasyon ni Yan Rand Menghin na pabilisin ang plano at agad niyang ipinaalam kay Ning Yuan Ninvin na pumunta kaagad para makialam. Kahit nakarating si Ning Yuan Ninvin sa tamang oras, nang maghiwalay ang mga magkakasama upang sumali sa individual na aktibidad. Sa paanuman, hindi sinasadyang nagkita sina Jackson Jackie at Jiang Yu Jiangwit at nagkasama sa paggalugad sa isang inabandonang bahay. Habang nawawala ang dalawang tao, nakita ni na Jackson Jackie at Jiang Yu Jiangwit ang daan patungo sa information station upang
humingi ng tulong sa paghahanap. Gayunpaman, ang mga empleyado at mga turista sa grupo ay tila hindi gaanong nag-alala, nagpatuloy sa pag-enjoy sa kanilang masayang biyahe nang hindi man lang nag-abalang isipin na nawawala ang dalawang tao. Pagkatapos ng ilang sandali nang sa wakas ay nakita na rin ang lahat, ang eksena kung saan magkahawak kamay sina Jiang Yugiang Wit at Jackson Jiaki ay nagpahiwatig kay Ning Yuan Vin na unti-unting nawawala ang pagkakataon niya. Ayaw nang mag-aksaya pa ng panahon, pagdating pa lang sa hotel ay hinanap na ni Ning Yuan Vin si Jiang Yugiang Wit at inamin ang nararamdaman niya. Binanggit ang pangako niya sa madla tungkol sa paghahanap ng kasintahan sa loob ng 3 buwan, inalok niya itong bigyan siya ng pagkakataon. Sakto namang narinig ito ni Jackson Jiaki at nagulat nang dumagsa ang lahat ng kasamahan para saksihan ang pag-amin na ito. Hindi siya agad nakasagot dahil sa siksikan at kaguluhan, ngunit sapat na iyon para madurog ang puso ni Jackson Jiaki. Pagkatapos, nang makitang tila lasing si Jackson Jiaki, lumapit si Jiang Yugiang Wit upang mangumusta. Nagulat siya nang banggitin nito ang mga salita ni Ning Yuan Vin kanina na nagpapakitang narinig niya ang buong pag-uusap. Kinailangan niyang alalayan si Jackson Jiaki pabalik sa silid upang maiwasan ang atensyon ng lahat. Samantala, sinubukan ni Yan Rantmei na ilayo si Ning Yuan Vin sa karamihan at pinatulog ito sa kanyang silid upang magpahinga. Nais niyang hintayin ang paglabas ni Jackson Jiaki, ngunit kahit ilang beses siyang kumatok, hindi pa rin lumabas si Jackson Jiaki. Napilitan siyang bumalik sa silid at nakita si Ning Yuan Vin na umiinom ng alak para pawiin ang kalungkutan, kaya umupo siya sa tabi nito at nakatulog nang hindi niya namalayan. Kinabukasan nang magising si Ning Yuan Vin at makita si Yan Rantmei na natutulog pa rin sa tabi niya. Ayaw niya itong gisingin kaya tahimik siyang nagbanyo at naghanda. Pagbalik niya, nagising si Yan Rantmei at inosenteng nagtanong kung magkasama silang natulog kahapon na hindi niya alam kung paano siya tutugon. Tila pareho silang nakaramdam ng kaunting ilangan sa kanilang relasyon. Hindi sila sigurado kung talagang may pagtingin sa kanila ang isa't-isa, ngunit ang pagiging malapit ay higit pa sa pagkakaibigan. Pagbalik nila sa trabaho, nagsimulang kumalat ang chismis sa kumpanya tungkol sa isang taong nakakita kay Jiang Yugiang Wit na lumabas sa silid ni Jackson Jiaki. Ang balitang ito ay mabilis na nakarating kay Yan Rantmei kaya nawalan siya ng kontrol at pumasok sa silid upang questionin si Jiang Yugiang Wit. Gayunpaman, mabilis siyang hinila ni Jackson Jiaki palabas upang maiwasan ang gulo. Sa pasilyo, kalmado niyang ipinaliwanag na walang mali siya sa pagitan nila ni Jiang Yugiang Wit at kasabay nito, diretsahan niyang sinabi ang mga bagay na matagal na niyang dinadala sa loob niya. Sinabi ni Jackson Jiaki na bagaman pinahahalagahan niya si Yan Rantmei, palagi itong nabubuhay sa sarili niyang perpektong mundo kung saan ang pag-ibig ay nagmumula lamang sa isang panig. Idiniin niya na kung isang tao lamang ang may nararamdaman, kahit pilitin, hindi magtatagumpay ang pag-ibig. Ang mga masakit na salita ni Jackson Jiaki ay tila isang malakas na suntok sa puso ni Yan Rantmei. Umiyak siya at sinabing galit siya sa kanya bago tumakbo palayo. Maya-maya, nilapitan ni Duok si Jackson Jiaki at ipinaalam na nakita niya si Yan Rantmei na umiiyak ng mag-isa. Nag-alala rin si Jackson Jiaki nang marinig iyon. Ngunit sa sandaling iyon, abala ang isip niya sa ibang pinagkakaabalahan, ang tungkol kay Jiang Yugiang Wit. Direkta ring tinanong ni Duok si kung may gusto ba siya kay Jiang Yugiang Wit. Walang pag-aatubiling umamin si Jackson Jiaki. Labis itong ikinatuwa ni Duok si Maraming beses na siyang tinulungan ni Jackson Jiaki at palagi niya itong mahal kaya ngayon nagpasya siyang maging pinakamalaking tagahanga ng dalawang ito, handang suportahan ang kanilang pag-ibigan. Dahil sinuportahan ni Duok si tinanong ni Jackson Jiaki ang mga gusto ni Jiang Yugiang Wit upang makapaghanda para sa isang romantikong pagtatapat upang kalabanin si Ning Yuan Vin. Gayunpaman, nahiyang inamin ni Duok si kahit matagal na siyang nakatira kasama ni Jiang Yugiang Wit, wala siyang alam na gusto niya maliban sa trabaho at pag-overtime. Medyo pinanghinaan ito ng loob ni Jackson Jiaki. Samantala, nilapitan naman ni Jiang Yugiang Wit si Xing Tintin para magbahagi ng damdamin. Ikinuwento niya na nagtapat na si Ning Yuan Vin, ngunit ang kanyang nararamdaman ay hindi tugma sa gusto niya. Para kay Xing Tintin, nagsisimula na rin siyang magkaroon ng kaunting pag-unlad sa abogadong nagngangalang Vincent na kamakailan ay nagpakita ng kakaibang interes sa kanya. Nang gabing iyon, binisita ni Jackson Jiaki si Kang Zikhangchit at sinabi niya sa kaibigan ang tungkol sa nalalapit niyang pagtatapat kay Jiang Yugiang Wit. Humiram pa siya ng larawan ni Kang Zikhangchit para mag-ensayo na nagpatawa sa kanyang kaibigan na nakahiga sa kama ng ospital dahil sa kasiglahan niya. Samantala, ang gabi ni Xing Tintin at Vincent ay naging awkward nang makasalubong nila si Zhang Hao Ti Renvuho, ang kanyang ex-husband, sa restaurant. Nagpalitan lamang sila ng ilang formal na pagbati bago umalis, ngunit sapat na iyon upang mawalan ng gana si Xing Tintin at magpa siyang umuwi ng maaga. Pag-uwi sa bahay na galit, kinuha niya ang mga lumang larawan nilang mag-asawa at sinunog na muntik nang magdulot ng sunog. Mabuti na lang at dumating si Zhang Hao Ti Renvuho sa tamang oras para apulain ang apoy. Ngunit sinisi niya ito sa patuloy na paghahanap ng gulo bago umalis na lalo niyang ikinagalit. Kinabukasan, nagpa siya si Jackson Jiaki na isagawa ang plano niya sa pagtatapat. Sa tulong ni Duok si at ng kaibigan, inayos niya ang lahat ng perpekto para anyayahan si Jiang Yugiang Wit sa isang saradong silid. Nang pumasok siya, lumabas ang kanyang mga larawan sa screen kasabay ng taos-pusong pagtatapat mula kay Jackson Jiaki. Akala niya ay magiging maayos ang lahat, ngunit nang lakasan na ni Jackson Jiaki ang loob niya upang ibigay sa kanya ang manuscript na inihanda niya. Umiti lang si Jiang Yugiang Wit ng pilit at nagkunwaring bahagi lamang iyon ng kanilang promotional project bago mabilis na umalis.
Nang mapagtanto niyang nasayang ang lahat ng pagsisikap niya, inakala ni Jackson Jackie na aaliwin siya ni Duok Cee at Ki Heng Biden. Ngunit hindi siya inaliw. Napilitan pa siyang tiisin ang paglalambingan nilang dalawa. Umalis si Jiang Yugyang sa pagtatapat ni Jackson Jackie. Nagulong-gulo ang isip at lumapit kay Xing Xing Tintin para humingi ng payo. Tungkol kay Ning Yuan Ninvin, inamin niya na kahit magkasundo silang dalawa, nag-atubili siyang sumagot ng magtapat ito. Ngunit kay Jackson Jackie, bagaman malakas ang pintig ng kanyang puso, nag-aalala siyang baka ang pagmamahal ni Jackson Jackie ay isang pagkabigla lamang. Pagkatapos makinig, nagpa siya si Xing Xing Tintin na magmungkahi ng isang matapang na opsyon tanggapin ang parehong alok at unti-unting alamin kung sino ang pinakaangkop. Pinayuhan niya si Jiang Yugyang na i-enjoy ang pakiramdam na nililigawan ng dalawang lalaki at mula roon ay gumawa ng tamang desisyon. Kinabukasan pagdating sa kumpanya, nagulat si Jiang Yugyang nang imbitahan siya ni Ning Yuan Ninvin na samahan siya sa kasal ng kanyang pamangkin upang makipagkita sa mga kasosyo. Nakarinig si Jackson Jackie sa isang tabi kaya nakaramdam siya ng pagkabalisa at nagpa siyang gumawa ng paraan. Nagkataon na ang pamangkin ni Ning Yuan Ninvin ay matalik na kaibigan ni Ian Rand Mekhin na nangangahulugang dadalo rin si Ian Rand Mekhin sa kasal. Dahil alam ito, agad na nagbigay ng ideya si Ian Rand Mekhin kay Ning Yuan Ninvin at nag-alok din na samahan ito sa pagbili ng regalo para kay Jiang Yugyang. Habang namimili, nagkamali ang tindera at inakalang magkasintahan ang dalawa. Habang sinusukat ni Ian Rand Mekhin ang damit, hiniling pa niya kay Ning Yuan Ninvin na hilahin ang zipper sa likod na nagpatulala sa kanya nang makita ang manipis na likod nito. Nagbiro pa siyang dalhin ni Ning Yuan Ninvin ang damit na ito at ibigay kay Jiang Yugyang at sinunod niya naman. Aksidenteng nakita ni Jackson Jackie si Jiang Yugyang na sinusukat ang damit na regalo ni Ning Yuan Ninvin. Nang makita siyang maganda sa puting damit, nagpa siyang bigyan pa ito ng sapatos na may mataas na takong upang maging perpekto ang kasuotan. Kinabukasan sa kasal, isang larawan na hindi sinasadyang kumuha kay Jiang Yugyang sa puting damit ay nakatulong kay Jackson Jackie na malaman ang address ng kaganapan at agad siyang nagmaneho patungo roon. Habang tinatanong siya ng mga tiyahin sa kasal tungkol sa kanyang buhay pag-ibig, dumating si Jackson Jackie na nakasuot ng eleganteng suit at agad siyang naging sentro ng atensyon. Ang pagdating niya ay nagulat at nagpahanga sa lahat. Hindi nila inaasahan na si Jiang Yugyang ay may napakagwapo at mahusay na katulong. Samantala, si Ian Rand Mekhin na isang bridesmaid sa seremonya ay nakakuha rin ng atensyon mula kay Ning Yuan Ninvin. Lumapit siya rito at nagbiro ng ilang salita para mabawasan ang tensyon. Nang makita nilang magkalapit sina Jackson Jackie at Jiang Yugyang mabilis nilang naunawaan ang sitwasyon. Pagkatapos, inakay ni Ning Yuan Ninvin si Ian Rand Mekhin para magpakuha ng larawan kasama ang ikakasal. Sumunod din si Jackson Jackie nang walang hiya. Sa bawat pagkuha ng larawan, lalo siyang lumapit kay Jiang Yugyang. Hindi niya alam kung sinasadya o hindi, tinapakan pa niya at napunit ang isang sulok ng damit ni Jiang Yugyang na nagpalala sa awkward na sitwasyon. Walang nagawa si Jiang Yugyang kundi magpa siyang umuwi ng maaga. Gaya ng inaasahan, nagunahan sina Ning Yuan Ninvin at Jackson Jackie na ihatid si Jiang Yugyang. Pagsapit ng gabi, mabilis na napost sa social media ang mga larawan mula sa kasal na nagdulot ng chismis sa kumpanya tungkol sa love triangle ni Jiang Yugyang, Ning Yuan Ninvin at Jackson Jackie. Maraming empleyado ang nagpahayag ng suporta para kina Jiang Yugyang at Jackson Jackie, habang ang iba naman ay tumaya na si Ning Yuan Ninvin ang pipiliin niya. Sa ibang pangyayari, nagkaroon ng date si Xing Xing Tintin at Vincent para maghapunan. Ngunit habang nag-enjoy siya, biglang tumawag si Zhang Hao Tianho at nagbabala tungkol kay Vincent. Sinabi na dapat siyang maging mas maingat dahil maraming tao sa labas na hindi mapagkakatiwalaan. Sa kabila ng paalala ng kanyang ex-husband, nagpatuloy pa rin si Xing Xing Tintin sa date niya. Binigyan siya ni Vincent ng isang makabuluhang regalo na nagpagaan ng kanyang loob at nagpabura sa lahat ng kanyang mga alalahanin. Kinabukasan, upang humingi ng tawad para sa gulo noong nakaraang araw, inanyayahan ni Jackson Jackie si Jiang Yugyang na lumangoy na may intensyong turuan siya ng ilang kasanayan sa tubig. Inakala ni Jiang Yugyang na sa isang ordinaryong swimming pool sila pupunta. Ngunit pagdating niya, nalaman niyang iyon ay isang pool party ng mga kaibigan ni Jackson Jackie. Ang hindi inaasahang sitwasyon ay nagpahiya kay Jiang Yugyang lalo na nang makita niyang lahat ay nakasuot ng pang-swimming habang siya ay nakadamit ng disente. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Jackson Jackie ng maraming oras para maguluhan at mabilis siyang hinila upang magsimulang mag-aral lumangoy na nakatulong sa kanya upang gumaan ang pakiramdam. Nang gabing iyon, pagkatapos ng swimming lesson, mabilis na nagmamaneho si Jackson Jackie pauwi nang bigla siyang maaksidente nang mabangga siya ng isang truck na nagpatumba sa kanya sa kalsada. Mabuti na lang at bahagyang nasugatan lang siya. Ngunit ang insidente ay labis na ikinabahala ng kanyang ina. Pagkatapos nito, pinagbawalan siyang gumamit ng sasakyan pansamantala na nagpilit kay Jackson Jackie na magkunwaring nagpapahinga para mapanatag ang loob ng kanyang ina upang lalo pang maging dramatiko ang sitwasyon. Nagpakuha pa siya ng litrato sa nurse na nagpapakita ng kanyang kalunos-lunos na kalagayan sa kama ng ospital at ipinadala kay Jiang Yugyang upang makuha ang atensyon nito. Nang matanggap ang balita, nag-alala si Jiang Yugyang at nagmadaling nagpahatid kay Duok Cee ng mga gamit bago siya bumalik. Nang dumating si Duok Cee at makita niyang ayos lang si Jackson Jackie, ibinunyag niya agad na kasama ni Ning Yuan Ninvin si Jiang Yugyang. Walang pag-aatubili, agad na sumakay ng taxi si Jackson Jackie papunta roon.
Naghahanap ng paraan para makapasok. Hindi niya nakita ang sinuman na nagbubukas ng pinto, kaya nagpa siya siyang umakyat sa bakod. Hindi niya inaasahang mahuhulog siya sa isang kulungan ng manok na nagpatilapon sa mga manok dahil sa takot. Sakto namang bumalik sina Ning Yuan Ninvin at Jiang Yu Jiangwit mula sa palengke. Dala ang isang manok upang bisitahin si Jiaxin Jiaqi at nakita nila itong lumabas sa kulungan ng manok na puno ng dumi at nakasaklay pa na nagpabalisa sa kanilang dalawa. Pagkatapos makapasok sa dressing room, nagkaroon sa wakas sina Jiaxin Jiaqi at Ning Yuan Ninvin ng pribadong oras para mag-usap. Hindi nag-atubili si Ning Yuan Ninvin na sabihin na si Jiaxin Jiaqi ay parang isang bata na marunong lang makipag-agawan kay Jiang Yu Jiangwit na parang isang laruan sa halip na talagang pahalagahan siya. Ipinahiwatig niya na kapag nagsawa na si Jiaxin Jiaqi, susuko ito at bibitawan si Jiang Yu Jiangwit. Bilang tugon, hayagang nagdeklara ng digmaan si Jiaxin Jiaqi kay Ning Yuan Ninvin at determinado siyang sundan si Jiang Yu Jiangwit hanggang dulo. Pagbalik sa ospital, hinila ni Yan Ran Mei-hin si Jiang Yu Jiangwit sa isang sulok at kinausap ng pribado. Direkta niyang sinabi na hinahatak ni Jiang Yu Jiangwit ang dalawang lalaki papunta sa kanya na nagpapagulo sa lahat. Pinayuhan ni Yan Ran Mei-hin si Jiang Yu Jiangwit na lumayo kay Jiaxin Jiaqi at sinabing hindi sila bagay. Nagpatuloy sa pag-iisip si Jiang Yu Jiangwit dahil sa mga salita ni Yan Ran Mei-hin dahil naramdaman din niya ang pagiging komplikado ng kanyang damdamin. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap si Xing Xing Tintin ng kahilingan para sa love advice sa isang live stream at natuklasan niyang si Vincent pala ang tinutukoy. Natanto niya ang mga kahina-hinalang bagay tungkol sa abogadong ito. Agad siyang nag-organisa ng isang live stream para ibunyag ang katotohanan tungkol kay Vincent at binabalaan ang ibang babae na lumayo sa lalaking ito. Kasabay nito, si Jiang Yu Jiangwit ay nagkaroon ng problema nang bigla siyang inanyayahan ng isang kasosyo na kumain at pilitin siyang uminom hanggang sa siya ay malasing. Sa mapanganib na sitwasyon, dumating si Jiaxin Jiaqi sa tamang oras, dinala siya pauwi at inalagaan ng buong puso at nagluto pa ng hangover soup para sa kanya. Ang aksyon na ito ay nagparamdam kay Jiang Yu Jiangwit ng init at higit na seguridad. Nang lumabas siya, hindi sinasadyang nakita ni Jiaxin Jiaqi ang dalawang love scorecards na ginawa ni Jiang Yu Jiangwit at nakita niyang malaki ang nabawas sa kanya. Ikinasama ito ng kanyang loob at nagtaka siya kung ang kanyang pag-ibig ba ay hahatulan lang ng mga numero. Kinabukasan ng magising, nakita ni Jiang Yu Jiangwit ang mangkok ng lugaw sa mesa at napagtantong alam na ni Jiaxin Jiaqi ang tungkol sa scorecard niya. Nakaramdam siya ng bahagyang kaba. Sa kumpanya, hindi sinasadyang naipakita ni Yan Ran Mei-hin ang isang larawan ni na Jiaxin Jiaqi at ng kanyang ina na nagdulot ng pagkakagulo at haka-haka tungkol sa totoong pagkatao nito. Ang ilang tao ay nagsimulang batiin si Jiaxin Jiaqi sa bansag na mas mataas na boss. Ngunit nagmamadali siyang hilingin sa kanila na panatilihing lihim ito para hindi malaman ng kanyang ina upang maiwasan ang hindi kanais-nais na gulo. Sa pagkakataong ito, dumating din si Jiang Yu Jiangwit upang ipahayag ang tungkol sa bagong proyekto at kinausap ng pribado si Jiaxin Jiaqi. Sa kanilang pag-uusap, kinuwestiyon ni Jiaxin Jiaqi ang tungkol sa scorecard. Tinanong kung mas mababa ang puntos niya kay Ning Yuan Ninvin, nangangahulugan ba itong aalisin siya sa kanyang puso. Hindi rin niya maitago ang kanyang pagkadismaya nang ginamit niya ang mga numero para sukatin ang kanyang pag-ibig bago umalis ng maisama ng loob. Samantala, ang magkasintahan na sina Duok Cee at Ki Heng Be Dengru ay nahaharap din sa mga pinansyal na problema dahil ang lahat ng mayroon si Ki Heng Be Dengru ay inilaan niya sa kanyang kasintahan. Alam ni Duok Cee ang tungkol dito kaya inaliw niya ito na wala siyang kailangan maliban sa makasama ito magpakailanman. Nang gabing iyon, inanyayahan si Jiang Yu Jiangwit na maghapunan kasama si Chairman Jinji ATC Kim at narinig niya ang tungkol sa chismis ng pag-ibigan nila ni Jiaxin Jiaqi. Ikinatwiran ng chairwoman na kailangan itong pigilan bago pa ito maging totoo dahil hindi sila bagay. Tiniyak ni Jiang Yu Jiangwit na walang namamagitan sa kanila ni Jiaxin Jiaqi at nagpatuloy sa pagkain. Kinabukasan, hindi alam kung bakit kumalat ang chismis tungkol sa pag-ibigan ni Jiang Yu Jiangwit at Jiaxin Jiaqi sa buong kumpanya na hindi niya mapigilang mapansin. Nang magkita sila sa opisina, naging tensyonado at kakaiba ang kapaligiran sa pagitan nila. Nais ni Jiaxin Jiaqi na makipagbati kay Jiang Yu Jiangwit, ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan. Sa tuwing nagsasalita siya, madali silang mag-aaway na nagpapalala ng sitwasyon. Sa huli, nagpasya si Jiaxin Jiaqi na magbakasyon ng ilang araw para magpalamig. Ngunit biglang dumating ang kanyang ina at pinayuhan siyang harapin ang problema at hinimok siyang bumalik sa kumpanya. Si Jiang Yu Jiangwit sa kumpanya ay hindi rin masaya, naging inip at iritable ang kanyang kalooban. Upang aktibong malutas ang tensyon, nagpasya si Jiaxin Jiaqi na pumunta sa mall upang bumili ng isang espesyal na regalo para kay Jiang Yu Jiangwit. Umaasang iyon ang magiging susi upang sirain ang pagiging malamig nila sa isa't isa. Sa pagbalik sa kumpanya, pilit na nakikisama si Jiaxin sa grupo ni Jiang Yu. Ngunit sa tuwing nagtatagpo ang kanilang mga mata, pareho silang umiiwas at hindi nagtatangkang tumingin ng diretsyo sa isa't isa. Sa art exhibit, naghanda si Yan Ran ng isang espesyal na regalo para kay Jiaxin, isang litrato na nagtatala ng kanyang mga mapangahas at kakaibang sandali. Sa harap ng maraming bisita, hindi siya nag-atubiling magtapat at ipahayag ang malalim na pag-ibig niya para rito. Hindi nasiyahan si Jiang Yu sa tagpong iyon, tumayo siya tumingin ng may masamang tingin, napansin ang reaksyon ni Jiang Yu. Kaya agad siyang biniro ni Jiaxin na ang alam
alam lamang ng ulo niya ay tungkol sa mga datos, hindi niya naiintindihan ang tungkol sa pag-ibig. Nagalit si Jiang Yu sa sinabi niya at agad na sumagot. Pagkatapos, nagbukas ang Museum of Broken Relationships at mabilis na nakaakit ng atensyon dahil sa mga kakaiba nitong exhibit. Nagbigay ng presentasyon si Xing Xing tungkol sa sirang pag-ibig pagkatapos nito. Ginamit niya ang sarili niya at si Zhang Hao bilang halimbawa, idiniin na gaano man sila mag-away, laging nagmamalasakit ang isa't isa. Mahusay na dinala ni Xing Xing ang kwento sa paksang silent treatment na nagpakaba kay Gyaksin habang iniugnay niya ito sa kasalukuyang relasyon nila ni Jiang Yu. Nang matapos ang presentasyon, nagkaharap silang dalawa ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin. Nang unti-unting magsara ang exhibit hall, nagpasya si Jiang Yu na manatili pa ng kaunti upang pagmasdan ang paborito niyang cactus. Nagpaiwan din si Gyaksin na may balak na lumapit sa kanya para makipag-usap. Biglang nawalan ng kuryente ang silid kaya nabigla si Jiang Yu at hindi sinasadyang nahulog ang cactus sa sahig. Higit pa sa pagiging romantiko, biglang lumitaw ang gwardiya at inutusang linisin nila ng maigi bago umalis na sumira sa matamis na kapaligiran. Kinabukasan, kinatawa ni Gyaksin ang kumpanya at ipinakilala ang bagong proyekto sa mga mamumuhunan. Mula sa madla, hindi inalis ni Jiang Yu ang tingin niya rito. Ang paghanga at pag-ibig ay nagparamdam sa kanya ng matinding kilig. Gayunpaman, pagkatapos ng presentasyon, ibinigay ni Chairman Kim ang gawaing ito kay Gyaksin para makipagtulungan kay Yanran na ikinabahala ni Jiang Yu. Napansin ang masamang kondisyon nito, agad na sinamantala ni Gyaksin ang pagkakataon na imbitahan si Jiang Yu na sumama sa aktwal na survey sa susunod na araw, umaasang makagawa ng pagkakataon na painitin ang kanilang relasyon. Kinabukasan, maraming tao ang dumalo sa actual survey na inorganisa ng kumpanya. Gayunpaman, naantala ang kaganapan nang biglang hindi sumipot ang espesyal na panauhin ng programa. Habang naguguluhan kung paano lulutasin ang sitwasyon, biglang umupo si Gyaksin sa kalapit na piano at tumugtog ng isang kanta upang sagipin ang sitwasyon. Pagkatapos, tumayo siya at kumanta ng isang kanta na nagpasaya sa mga tao. Naging masigla at maingay ang kapaligiran. Ito rin ang paraan ni Gyaksin upang ipahatid ang kanyang taos-pusong damdamin kay Jiang Yu. Nang magpatuloy ang survey, naging masigla ang mga aktibidad. Nagkasalubong sina Jiang Yu at Ning Yuan, aanyayahan sana siya nitong lumabas upang pag-usapan ang trabaho. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang dumating si Gyaksin at hinila si Jiang Yu papalayo. Hindi siya binigyan ng pagkakataong makipag-ugnayan sa iba. Naglakad silang dalawa patungo sa lugar na pinagtitipunan ng mga tagahanga, kung saan nagaganap ang pagtatalo sa pagitan ng dalawang batang babae na nag-aagawan sa isang lalaki sa matchmaking game. Pumasok si Gyaksin para mamagitan, ngunit sa halip na tapusin ang pagtatalo, biglang lumipat ang dalawang babae sa pag-aagawan sa kanya. Dahil sa hindi inaasahang sitwasyong ito, nagalit si Yanran na nakatayo malapit at sinubukang ipagtanggol si Gyaksin. Ngunit sa kasamaang palad ay naitulak siya at nasugatan ang kanyang ulo. Walang nagawa si Jiang Yu kundi kumuha ng isang balde ng tubig at ibuhos ito ng direkta sa mga tao. Binasa silang lahat at pinilit ang lahat na maghiwa-hiwalay. Dinala si Yanran ni Ning Yuan sa medical area para sa first aid. Mukhang sa tuwing nahihirapan si Yanran, laging dumarating si Ning Yuan sa tamang oras para tumulong na lumilikha ng isang tadhana sa pagitan nilang dalawa. Samantala, nagpapalit ng damit si Gyaksin sa kwarto nang biglang pumasok si Jiang Yu. Naghubad siya ng damit at kahit na nagkunwari siyang kalmado, hindi niya maiwasan ang mamula. Sinentensyahan ni Gyaksin ang pagkakataon na sabihin ng tuwiran na nagpasya siyang manatili sa kumpanya upang ipagpatuloy ang pagtatrabaho kay Jiang Yu at ibinigay ang susi ng kanyang sasakyan sa kanyang ina. Pansamantalang isinasantabi ang pangarap na sumali sa race car competition. Ikinumpirma niyang si Jiang Yu ang kanyang minamahal at determinado siyang manatili sa kanya. Ngunit sa sandaling sasabihin na sana niya ang lahat ng kanyang taos-pusong pagtatapat, biglang dumating si Ning Yuan at pinutol ang kanilang usapan. Binanggit ang flirtatious na email na ipinadala sa kanya ni Jiang Yu noong isang araw. Ang totoo, hindi sinasadyang na ipadala ni Gyaksin ang email, kaya nalito si Jiang Yu at hindi makapagsalita. Pagkatapos, umupo si Jiang Yu at Ning Yuan upang mag-usap at linawin ang tungkol sa damdamin. Diretso niya itong tinanggihan at madali namang tinanggap ni Ning Yuan na nagpakita ng katuwaan sa kanyang desisyon. Nang hapon na iyon pagkatapos ng sesyon ng pagpapayo sa pag-ibig, masayang inihayag ni Gyaksin sa lahat na magsasagawa ang kumpanya ng isang maliit na salu-salo upang ipagdiwang ang tagumpay. Gayunpaman, tumanggi si Jiang Yu na dumalo kaya tinanggihan din ni Gyaksin ang imbitasyon ni Yanran upang mas makasama si Jiang Yu. Bumalik si Jiang Yu sa kumpanya at nagtrabaho ng gabing-gabi at si Gyaksin naman ay pumunta upang hanapin siya pagkatapos ng salu-salo. Naglakad silang dalawa sa tabi ng ilog, tahimik at romantiko ang paligid. Samantala, sinubukan ni Yanran na manatili pa sa salu-salo sa pag-asang makikita si Gyaksin, ngunit hindi siya nagpakita. Umiyak siya ng mag-isa sa kawalan ng pag-asa at tulad ng dati, dumating si Ning Yuan upang aliwin siya. Dahan-dahan niyang isinakay si Yanran sa kotse upang ihatid siya pauwi. Sa kalasingan, inamin ni Yanran na pakiramdam niya ay hindi siya sapat upang makipagkumpetensya kay Jiang Yu at hindi niya maaangkin ang puso ni Gyaksin. Bilang tugon, walang alinlangan si Ning Yuan na pinuri siya. Sinabing karapat-dapat siya sa lahat ng pagmamahal. Ang sinabi niyang iyon ay nagpasaya kay Yanran, ngunit pagkatapos, ginantihan
niya si Ning Yuan ng suka na puno ng amoy ng apple cider vinegar, kaya napailing na lang ito sa mapait na tawa. Kinabukasan, nagulat si Xing Xing nang makita niyang kumalat sa internet ang maraming artikulong nagtatalakay sa diborsyo niya. Ngunit nagtuturo pa rin siya sa iba tungkol sa pag-ibig at pamilya. Punong-puno ng pangutya ang mga salita sa mga artikulong iyon na nagpadama sa kanya ng inis at kawalan ng magawa. Kumalat ang balitang ito sa pamunuan ng kumpanya at nagpatawag sila ng emergency meeting upang makahanap ng solusyon. Si Boss Song Sui, na nagbalik sa trabaho pagkatapos ng ilang panahon, ay nagpakita ng labis na pagkabahala. Nagmungkahi siya ng matinding solusyon kay Xing Xing at nais pang putulin ang lahat ng ugnayan sa kanya upang protektahan ang imahe ng kumpanya. Samantala, pumunta si Xing Xing sa kumpanya ng kanyang dating asawa, si Zhang Hao, upang kumprontahin siya dahil inakala niyang siya ang pinagmulan ng iskandalong ito. Gayunpaman, sinabi ng isang empleyado roon na matagal nang nalugi ang kumpanya at ang totoo, nakipaghiwalay sa kanya si Zhang Hao para lang protektahan siya mula sa malalaking utang. Sa katunayan, tahimik na nagpakasakit si Zhang Hao upang maiwasan si Xing Xing na madawit sa kanyang mga problema sa pananalapi. Sa pagbalik sa kumpanya, nagulat si Jiang Yu nang makita niyang pinapalabas ni Song Sui ang lahat ng kanyang gamit mula sa opisina ng walang pasabi. Inangkin ni Song Sui ang opisina niya at tinanggal siya. Pinilit siyang umupo kasama ang mga mas mababang ranggong empleyado. Lalong pinasama ng mapanuksong salita ni Song Sui ang loob ni Jiang Yu, ngunit hindi siya makalaban. Pagkatapos mag-ayos, napansin ni Jiang Yu na nawawala ang kanyang mahalagang notebook. Agad siyang tinulungan ni Gyaksin na hanapin ito. Hindi nag-atubiling itaas ang manggas at hanapin ito kasama niya sa bawat sulok. Sa huli, natagpuan nila ang notebook na puno ng detalyadong mga tala sa trabaho, isang bagay na lubos niyang pinahahalagahan. Dahil nakita ni Gyaksin na napakaraming pressure ang kinakaharap ni Jiang Yu, arahan niya itong inaliw at hinikayat siyang ilabas ang lahat ng kanyang kalungkutan. Hindi na niya napigilan pa, sumandal si Jiang Yu sa balikat niya at humagulgol. Ang kilos ng pag-aalala ni Gyaksin ay hindi lamang nagpagaan ng kalungkutan sa puso ni Jiang Yu, kundi nagbigay rin ng higit na simpatya mula sa mga kasamahan sa paligid. Sabay-sabay nilang tinanong at inalagaan siya sa pag-asang babalik agad ang kanyang sigla. Ang agarang problema ngayon ay ang pagharap sa iskandalo ni Xing Xing at ang unang taong kailangang imbestigahan ay si Zhang Hao. Nang pumunta silang dalawa sa kumpanya niya upang alamin, nalaman nila na matagal nang nabuwag ang kumpanya at wala nang iba pang palatandaan. Kaya nagpasya silang lumipat sa pag-iimbestiga kay Meng Xi, isang sikat na internet celebrity at dating kasintahan ni Zhang Hao. Pagkatapos ng ilang beses na interaksyon sa pamamagitan ng live stream at pagpaparamdam, matagumpay na naisaayos ni Gyaksin at Jiang Yu ang isang pagtatagpo sa kanya. Sa pagpupulong, hindi nag-atubili si Gyaksin na direct ang pumunta sa punto. Tinanong ang tungkol sa relasyon nila ni Zhang Hao. Inihayag ni Meng Xi na ang mga intimate scene na kinunan ay itinanghal lamang ni Zhang Hao at inupahan lang siya upang gampanan ang papel na iyon. Ginawa niya ito para lamang tanggapin ni Xing Xing ang diborsyo dahil ayaw niyang pasanin ito ang kanyang napakalaking utang. Matapos malinawan ang sitwasyon, tinawagan ni Jiang Yu si Zhang Hao. Hinikayat siyang makipagkita agad kay Xing Xing upang magpaliwanag at ayusin ang lahat. Samantala, nasa lumang apartment si Xing Xing na binili nila ni Zhang Hao nang magkasama. Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Jiang Yu na nagsasabi ng tunay na dahilan sa likod ng kanilang diborsyo. Pagkaraan lang ng ilang sandali, dumating si Zhang Hao sa pinto at nagkaroon sila ng emosyonal na pag-uusap na nagtanggal ng mga hindi pagkakaunawaan noong nakaraan. Naantig si Xing Xing nang malaman ang katotohanan at sumang-ayon na bumalik kay Zhang Hao upang harapin ang lahat ng kahirapan ng magkasama. Kasabay nito, pagdating ni Gyaksin at Jiang Yu sa bahay, nasalubong nila si Ning Yuan. Dumating siya upang kamustahin at magbigay ng payo kay Jiang Yu tungkol sa kasalukuyang sitwasyon at nagmungkahi pa siyang iwanan nito ang kumpanya upang magtrabaho kasama niya sa mas magandang kapaligiran. Gayunpaman, dahil alam ang matigas na pag-ugali ni Jiang Yu, hinikayat lang niya itong maging kumpiyansa sa kanyang pinili. Habang nag-uusap sila, naghintay si Gyaksin sa labas, hindi alam kung ano ang kanilang pinag-uusapan at hindi maiwasan ang mag-alala. Sa huli, nang umalis si Ning Yuan, tinanggap niya ang katotohanan na pinili ni Jiang Yu si Gyaksin dahil maibibigay nito sa kanya ang kaligayahan, isang bagay na hindi niya maibibigay. Noong gabing iyon, nagkasama si Gyaksin at Jiang Yu upang magplano ng artikulo ng paglilinaw para kay Xing Xing. Ngunit nang makipag-ugnayan sila, sinabi ni Xing Xing na nagpasya siyang umalis na sa kumpanya dahil pakiramdam niya ay hindi na siya karapat-dapat sa imahe ng kumpanya. Gayunpaman, tinitiyak niya na nagkabalikan na sila ni Zhang Hao at hindi na kailangang mag-alala si Jiang Yu. Kinabukasan sa meeting ng kumpanya, nagmungkahi si Song Sui ng paraan upang tapusin ang lahat ng relasyon kay Xing Xing upang maiwasan ang mga negatibong epekto. Pinigilan ni Jiang Yu ang kanyang pagkainis at wala nang nagawa kundi sumang-ayon na sinamantala ni Song Sui upang punahin at nanukso pa si Jiang Yu. Hindi na nakayanan pa, tumayo si Gyaksin at tumutol upang ipagtanggol si Jiang Yu. Sa harap ng lahat, nagpapakita ng lakas at determinasyon na hinangaan ng lahat kaya napilitang tumahimik si Song Sui. Pagkatapos ng meeting, hinanap ni Jiang Yu si Chairman Kim upang sabihin ang tungkol sa nararamdaman niya para kay Gyaksin at ipinahayag din niya ang kanyang pagod at ang kagustuhang magbitiw. Si Chairman Kim, taglay ang pag-unawa ng isang ina at isang boss, ay nag-alok na payagan si Jiang Yu ng walang hanggang bakasyon upang makabawi siya bago bumalik sa trabaho. Bago umalis sa kumpanya, nagpaalam si Jiang Yu sa kanyang mga kasamahan at kay Gyaksin na ikinalungkot ng lahat lalo na ni Gyaksin. Habang papalabas siya ng gusali, biglang bumalik ang mga alaala ng mga araw na nagtrabaho siya roon na nagpabigat sa kanyang kalooban. Biglang tumakbo si Gyaksin
Jackson at inihayag na nagbakasyon din siya kasama niya. Masaya niyang sinabi na ngayon ay maaari na silang dalawa magsaya sa kanilang mga araw ng kalayaan ng magkasama. Naabot niya ang punto na kailangan na niyang paalisin siya dahil sa pagiging nakakainis nito. Sinimulan niya ang kanyang bakasyon sa pamamagitan ng pagplano na mag-ehersisyo. Nang mag-gym siya, sumunod din si Jackson. Nang mamasyal siya sa parke, nakasunod din siya. Nang subukan niyang magklase upang maging kalmado ang kanyang isip, hindi rin nagpahuli si Jackson. Ngunit masyadong malalim ang pagiging kalmado niya, kaya nakatulog na siya. Habang si Jiang Yu naman ay gumawa ng kanyang sariling gawain sa oras ng klase, kaya ang naging katapusan ay pinalabas silang dalawa. Determinado si Jiang Yu na iwasan si Jackson, kaya bigla siyang tumakbo sa klase ng yoga para sa mga buntis. At syempre, hindi pinapayagan ang mga lalaki kaya kailangan na lang umuwi ni Jackson. Dahil palihim niyang nakita ang door lock password bago iyon, madali siyang nakapasok sa bahay at hinintay siyang umuwi. Di nagtagal, bumisita ang ama ni Jiang Yu at nang malaman ni Jackson na paparating ang ama nito, dali-dali siyang humanap ng mapagtataguan. Sinadya ni Jiang Yu na panatilihin ang kanyang ama sa sala upang maiwasan ang matuklasan na may lalaki sa bahay. Nag-usap ang mag-ama at hinikayat niya itong manatiling matatag at huwag sumuko. Binigyan niya ito ng pyramid model, umaasang mananatili itong nasa ituktok ng pyramid at mananatili ang pinakamataas na posisyon sa kanyang buhay. Sa sandaling iyon, hindi sinasadyang nag-ingay si Jackson na pumilit sa kanya na magpanggap bilang isang janitor. Alam ng ama ang pagpapanggap ng binata, ngunit hindi siya nagsalita. Sinabi lang kay Jiang Yu na kailangan niyang pag-isipan ng mabuti ang kanyang pinili. Pagkaalis ng kanyang ama, umupo si Jackson at Jiang Yu upang pag-usapan ang tungkol sa pamilya. Sa kwento ni Jiang Yu, naintindihan ni Jackson kung bakit siya natatakot magmahal. Nais niya siyang tulungan na malampasan ang mga obsesyon na iyon, kaya naghanda siya ng isang sorpresang laro, ang pinata-laro upang maibsan ang kalungkutan. Pareho silang masayang sumira at pumulot ng mga nahulog na candy na parang nangungulekta ng swerte. Ang kagalakan ay nagpababa sa pakiramdam ni Jiang Yu at pansamantala niyang nakalimutan ang lahat ng kalungkutan. Kinabukasan, sinundan ni Jiang Yu ang imbitasyon ni Xing Xing sa isang sikat na templo upang mamasyal at mag-relax. Ang tahimik na espasyo at payapang tanawin ay tumulong sa kanya na pansamantalang makalimutan ang mga pressure ng buhay. Huminto siya sa ilalim ng isang matandang puno, isinabit ang wind chime sa sanga at ipinikit ang mata, tahimik na nanalangin. Biglang lumitaw si Jackson mula sa likod na may pamilyar na ngiti at nagpakilalang tour guide niya sa paglalakbay na ito, na ikinagulat ni Jiang Yu. Lumabas na lahat ito ay inayos ni Xing Xing sa pag-asang magkaroon sila ng pagkakataong painitin ang kanilang relasyon. Gayunpaman, tinanggihan ni Jiang Yu ang alok dahil gusto niyang mag-isa ng ilang sandali upang maging kalmado ang kanyang isip pagkatapos ng kamakailang mga pagsubok. Umupo siya sa damuhan, pinagmasdan ang sariwang kalikasan at hindi na malaya na nakatulog. Nang magising siya, nagulat si Jiang Yu nang makita ang gwapong mukha ni Jackson na malapit sa kanya. Tahimik siyang nanatili sa tabi niya at ipinatong ang jacket niya para painitin siya. Ipinahayag ni Jackson ang kanyang pagnanais na bumalik sila sa templo na ito bawat taon upang magkasamang magsaya sa tahimik na sandali. Ngunit mumiti lang si Jiang Yu at sinabing hindi mangyayari ang pagpaplano ng maaga. Nang handa na sana siyang yumuko at halikan siya, mabilis na lumihis si Jiang Yu sa isang tabi na ikinahiya ni Jackson. Pagkatapos, dinala ni Jackson si Jiang Yu sa isang hangar ng eroplano na hindi niya naitago ang paghanga. Nagbihis siya ng stylish pilot uniform, kaya biro si Jiang Yu na tinawag siyang kanyang batang piloto. Gayunpaman, hindi niya maiwasan ang mag-alala tungkol sa paparating na paglipad. Ngunit tinitiyak ni Jackson na mayroon siyang kumpletong lisensya at kasanayan sa paglipad. Sa sandaling lumipad ang eroplano, magkasama silang dumaan sa mga magagandang sandali sa himpapawid. Ang pakiramdam ng kalayaan at kasariwaan ay lumaganap sa paligid. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng paglipad, nagkaroon ng technical problem ang eroplano na ikinagulat ni Jiang Yu. Kalmadong hinarap ni Jackson ang sitwasyon, humingi ng tulong sa Air Traffic Control Center. Sa kabutihang palad, pareho silang nakalapag ng ligtas. Pagkababa pa lang, niyakap agad ni Jiang Yu si Jackson, inamin na matagal na niya itong gusto, ngunit pilit niyang pinipigilan ang kanyang damdamin. Sa romantikong espasyong iyon, naghalikan sila ng may pag-ibigan na lumikha ng isang hindi mapapantayang magandang sandali. Pagdating sa hotel, dinala ng staff ang pere sa isang romantikong silid na inayos para sa mga mag-asawa. Ngunit ang hindi kaaya-aya ay mayroon pang isang maliit na kama para kay Jackson na ikinabahala niya dahil hindi siya makakatulog kasama si Jiang Yu. Nagpakita siya ng intensyon na maglaro, inilagay ang ilang peking ahas sa kama upang takutin siya, ngunit mabilis itong natuklasan ni Jiang Yu. Tumawa siya sa kanyang childish trick at sinabing hindi siya mahihirapan sa mga ganitong galaw. Dahil sa bigong plano, nagpa siya si Jackson na umakyat sa malaking kama at nakiusap na makatulog kasama niya. Bilang tugon sa kanyang damdamin, binigyan ni Jiang Yu si Jackson ng isang espesyal na kahon ng regalo. Sa loob nito ay mga souvenir nila mula nang magkakilala hanggang sa magkarelasyon sila. Nag-usap sila ng matalik at di nagtagal, natural na naganap ang lahat at nagkaroon sila ng isang passionate night ng magkasama. Kinaumagahan, nagising silang nakayakap sa isa na may kontentong ngiti. Sabay nilang sinimulan ang araw sa pamamagitan ng pagsisipilyo ng ngipin, sumakay sa isang maliit na bisikleta at naglibot sa mga kalsadang puno ng mamumulaklak na cherry blossoms na lumikha ng isang romantikong tagpuan na parang sa pelikula. Hindi nagtagal ang kaligayahan nang makatanggap si Jiang Yu ng isang urgent call mula sa kanyang kasamahan, humihingi ng tulong tungkol sa kaso ni Xing Xing. Kailangan nila ang tulong niya upang makahanap ng isang makatuwirang solusyon, kung hindi ay haharapin ng lahat ng empleyado ang banta ng pagkawala ng trabaho. Nagmadali silang bumalik sa hotel at nagsimula ng online meeting kasama ang mga empleyado.
empleyado. Pagkatapos ng ilang talakayan, sumang-ayon din ang lahat sa isang makatuwirang solusyon upang protektahan si Xing Xing at mapanatili ang reputasyon ng kumpanya. Nang matapos ang lahat, nanatili si Gyaksin sa tabi ni Jiang Yu at inalagaan siya. Sabay silang nagsaya sa isang magaan at romantikong hapunan. Ngunit pagkaumaga, biglang dumating ang masamang balita kay Gyaksin, inatake sa puso ang kanyang ina at nasa kritikal na kondisyon. Dali-dali silang bumalik sa ospital at si Chairman Kim, na mahina ang kalagayan, ay nais makipag-usap ng pribado kay Gyaksin. Samantala, hinila ng butler si Jiang Yu palabas upang mag-usap. Nais niyang maging emosyonal na suporta si Jiang Yu kay Gyaksin at tulungan itong kunin ang kumpanya dahil alam niya ang mga pressure na kinakaharap ng kanilang pamilya. Sa loob ng silid ng pasyente, inilabas ni Enrith Kim ang sikreto na matagal na niyang itinatago. Ikinukwento ang bigat ng pananagutan habang pinamamahalaan ang kumpanya at pinalaki ang kanyang anak. Gusto niyang si Gyaksin na ang kukuha sa kumpanya, napapanagutan ang natitirang mga responsibilidad ng kanyang mga magulang. Sumang-ayon si Gyaksin at sinabi na gusto niyang sumuporta si Jiang Yu sa tabi niya dahil siya ang pinagkakatiwalaan niya. Pagkatapos ng kaganapang iyon, nagkaroon si Gyaksin ng maseryosong pag-iisip. Determinado siyang magmana ng negosyo ng pamilya at itaas ang kumpanya sa mas mataas na antas. Nangako rin si Jiang Yu na sasamahan siya sa paglalakbay na ito. Kinabukasan, lumitaw si Gyaksin sa harap ng Board of Directors upang formal na ipahayag na siya ang kukuha sa posisyon ng chairman kapalit ng kanyang ina. Gayunpaman, ang kanyang pagiging bata ay nagdulot ng pagdududa at pagtutol mula sa ilang mga stockholder. Upang palakasin ang kanilang tiwala, nagpasya si Gyaksin na hirangin si Jiang Yu bilang executive director upang suportahan siya. Sino ang makikinig sa kanya, makikinig, sino ang hindi makikinig ay magre-resign. Malinaw na inangkin ni Gyaksin na napahiya ang lahat dahil sa kaniyang determinasyon. Ang pagbabalik ni Jiang Yu ay nagpasaya rin sa mga empleyado dahil isa siyang may kakayahan at maalalahanin na boss. Pagkatapos, pumunta si Yanran upang makita si Gyaksin at ipinahayag ang kanyang kagustuhan na magbitiw dahil hindi niya makayanan na makita siyang masaya kasama si Jiang Yu. Gayunpaman, ibinunyag ni Gu Jiaksin na si Zhao Jiang Yu ang nagmungkahi na panatilihin si Li Yanran dahil lubos niyang pinahahalagahan ang kakayahan nito. Nang marinig ang mga salitang iyon, napanatag si Li Yanran at nagpasya na ipagpatuloy ang kanyang dedikasyon sa kumpanya. Nagpaalam silang dalawa, naghahangad ng mabuti sa kani-kanilang landas, tinatanggap na bitawan ang nakaraan at harapin ang maliwanag na hinaharap. At bumalik sa trabaho sa kumpanya, ang tensyon sa grupo ni Zhao Jiang Yu ay patuloy na tumaas habang ang kanilang mga pagtatangka na lutasin ang problema ay paulit-ulit na itinatanggi ni Song Sui nang walang malinaw na alternatibong solusyon. Ang lahat ng mungkahi, gaano man kahanda, ay pinawalang bisa ng may hindi makatwirang pag-ugali. Ang pasensya ni Zhao Jiang Yu ay umabot na sa hangganan nito at nagpasya siyang makipagkita kay Song Sui upang linawin ang mga bagay. Ngunit sa halip na makinig, nagmataas si Song Sui na may mapagmarunong na saloobin, hinahamak ang proyektong buong pusong tinututukan ng grupo ni Zhao Jiang Yu. Nagbitaw pa nga siya ng mga hamon tungkol sa kung ano ang magagawa ni Zhao Jiang Yu upang iligtas ang sitwasyon. Kinabukasan, lalo pang sumigla ang kapaligiran sa kumpanya sa pagbabalik ni Ana, isang dating kasamahan mula sa ibang sangay. Pagdating pa lamang niya, ipinakita na ni Ana ang kanyang mapagmataas na saloobin. Pinuna si Gu Jiaksin at hindi nag-atubiling utusan si Zhao Jiang Yu na kumuha ng 2 tasa ng kape na walang asukal para sa kanya. Ang kilos na ito ay hindi lamang nagpagalit kay Zhao Jiang Yu, ngunit nagpausbong din ng maraming kaisipan sa kanyang isip. Bukod pa rito, nagdagdag pa ng panggatong si Li Yanran sa apoy. Ibinunyag niya na si Ana ay dating kasintahan ni Gu Jiaksin na nagpaalab sa matinding selos ni Zhao Jiang Yu. Sa sobrang galit, sinadya niyang maglagay ng maraming asukal sa tasa ng kape. Bago ito ibigay kay Ana, sinamahan ito ng pilit at mapanghamong ngiti. Sa bawat sandali, si Zhao Jiang Yu ay patuloy na nag-imagine ng mga malalabong eksena na posibleng nangyayari sa pagitan ni Ana at Gu Jiaksin sa loob ng silid na iyon nang humupa ang trabaho. Hinanap ni Gu Jiaksin si Zhao Jiang Yu upang kumustahin siya, ngunit nakita itong puno ng pagkadismaya. Mabilis niyang napagtanto na nagsiselos ang kanyang kasintahan, na lalo lang nagparamdam sa kanya na mas kaibig-ibig ito. Nagpasya ang dalawa na magkasabay naman ng halian upang maibsan ang tensyon. Ngunit hindi sinasadyang nakasalubong si Ana sa restaurant. Wala silang nagawa kundi ang kumain ng magkasama. Ngunit nang hilahin ni Ana si Gu Jiaksin sa isang sulok upang makipag-usap ng pribado. Ang selos sa puso ni Zhao Jiang Yu ay muling umapaw kaya kinailangan niyang pigilin ang galit at bilisan ang kanyang pagkain na para bang gusto niyang lunukin ang hinanakit. Hindi na niya kinaya pa. Tahimik na pumasok si Zhao Jiang Yu sa opisina ni Gu Jiaksin pagkatapos ng oras ng trabaho at ang kanyang nakita ay lalong nagpalalim sa kanyang pagdududa. Sa desk ay may makapal na schedule ng appointment kay Ana at mas masahol pa. Mayroon siyang appointment sa telepono ni Gu Jiaksin sa isang hotel kasama si Ana. Nang gabing iyon, nagpasya siyang sundan sila sa hotel. Nag-imagine ng sunod-sunod na mapag-ibig na sitwasyon na nangyayari sa pagitan nilang dalawa na lalong nagpaapoy sa kanyang selos. Sa gitna ng kanyang galit, agad siyang tumawag kay Jin Xing Xing upang samahan siyang hulihin sila. Nagmamadali silang umakyat sa silid ng hotel, handa para sa isang matinding labanan. Ngunit nang bumukas ang pinto, ang nakita nila ay isang simpleng pagdiriwang ng kaarawan kasama ang ilang matatalik na kaibigan. Nang makita ang lahat na nagkakasiyahan, naramdaman ni Zhao Jiang Yu ang pamumula ng kanyang mukha sa kahihiyan. Gusto niyang maghanap ng butas upang magtago agad nang unti-unting umalis. Ang lahat, nag-iwan ng pribadong espasyo para sa kanya at kay Gu Jiaksin. Hindi napigilan ni Zhao Jiang Yu na ipahayag ang kanyang mga pagdududa. Tinanong niya si Gu Jiaksin tungkol sa kanyang relasyon kay Ana, kung bakit napakaraming kahina-hinalang appointment.
Maingat na ipinaliwanag ni Gu Jiaxin na iyon ay matagal ang chismis lamang upang tulungan si Ana na lumayo sa isang masamang dating kasintahan at wala pang nangyari sa pagitan nila ni Ana. Inihayag din niya na ang kumpanya ay humaharap sa isang malaking hamon at ang proyektong Love Note ay posibleng maibenta upang maisalba ang sitwasyong pinansyal. Si Ana ang potensyal na mamimili at iyon ang dahilan kung bakit siya madalas na naroroon upang makipag-usap sa kanya. Ang dahilan kung bakit ayaw niyang ibenta ang proyektong ito ay dahil sa pinaka-espesyal na tao sa kanyang buhay, si Zhao Jiangyu, upang mapanatili ang Love Note. Kailangan nilang magkaroon ng mas mahusay na solusyon sa pag-upgrade ng system kaysa sa sinumang makapagbigay. Kinabukasan sa kumpanya, kumalat ang chismis tungkol sa pagbebenta ng proyektong Love Note na nagdulot ng pagkabalisa sa mga empleyado. Zhao Jiangyu ang nagpasya na tumayo upang pabulaanan ang mga maling chismis. Habang hinikayat ang kanyang mga kasamahan na magsikap pa, samantala, tumawag si Gu Jiaxin kay Ana upang humingi ng karagdagang oras upang tapusin ang plano. Ngunit hindi siya pumayag. Na nakakita ng mga palatandaan ng isang bagay na hindi normal, Zhao Jiangyu ay nagsimulang maghinala na mayroong espiya sa loob ng kumpanya, isang taong naglabas ng impormasyon upang magdulot ng kahirapan sa proyekto. Nagpasya siyang mabilis na baguhin ang bagong plano para kay Ana upang maisalba ang sitwasyon. Paglabas niya sa opisina, hindi niya sinasadyang nabangga si Song Su. Sa tumpok ng mga nahulog na dokumento, hindi sinasadyang nahulog ang isang business card. Pulutin ito. Napagtanto niya na ito ay isang business card mula sa isang tabloid na dating naglabas ng maling chismis tungkol kay Jin Sing. Dahil dito, lalo silang naghinala ni Gu Jiaxin na si Song Su ang espiya na tahimik na sumisira mula sa loob. Mabilis na nagplano ang grupo upang iligtas ang Love Note. Hindi lamang sila nagtrabaho ng walang tigil kundi nagtanghal din ng isang sopistikadong palabas upang linlangin si Song Su. Pagkatapos ng isang linggo, ang kumpletong plano ng pag-upgrade ay iprinisenta kay Ana. Sa pagsisikap at taos-pusong paghikayat ni Gu Jiaxin, sa huli ay pumayag si Ana sa bagong planong ito. Pagkatapos noon, binigyan ni Ana si Gu Jiaxin ng ebidensya na si Song Su ay talagang ang espiya. Mabilis na ipinahayag ni Gu Jiaxin ang magandang balita kay Zhao Jiangyu. Tuwang-tuwa silang dalawa kaya muntik na silang maghalikan. Ngunit sa sandaling iyon, biglang pumasok si Lian Ran. Mayroon din siyang ebidensya na nagpapatunay na si Song Su ay ang espiya. Nakuha ng recorder na inilagay ni Lian Ran ang lihim na pag-uusap ni Song Su. Sa pag-uusap na iyon, nalaman din nilang tatlo ang paghihirap ni Song Su dahil ang kumpanya ng kanyang asawa ay nasa bingit din ng pagkalugi. Sa huli, nagkita sina Gu Jiaxin at Zhao Jiangyu kay Chairman Kim upang ipakita ang pinakamahusay na plano para sa Love Note. Lubos na naantig si Chairman Kim nang makita ang dalawa na buong pusong naglaan ng kanilang sarili para sa kumpanya na nagpaalala sa kanya ng kanyang mga masigasig na araw kasama ang kanyang yumaong asawa. Masaya siyang pumayag na ipagpatuloy nila ang pagpapaunlad ng proyekto at sinabi rin kay Zhao Jiangyu na hindi na niya hahadlangan ang kanilang relasyon. Ang mga salitang iyon ay labis na nagpasaya kay Zhao Jiangyu. Nagkaroon din siya ng pagkakataon na ipaalala ang pangarap ni Gu Jiaxin na hindi pa rin natutupad. Pagkatapos, nagbahagi si Gu Jiaxin kay Zhao Jiangyu ng kanyang mga paghihirap nakatago sa sulok ng silid. Narinig ni Chairman Kim ang mga pag-uusap ng kanyang anak at naiyak sa damdamin dahil alam niyang tunay na nagmature na si Gu Jiaxin. Kinabukasan, nagpatawag si Gu Jiaxin ng pagpupulong ng Board of Directors upang linawin ang kamakailang iskandalo at mahigpit na harapin ang espiya sa kumpanya, ang taong pinaghihinalaang si Song Su. Sa tensyonadong pulong na ito, nagbigay si Gu Jiaxin ng isang serye ng nakakumbinsing ebidensya na nagpapatunay na si Song Su ang lihim na nagbigay ng mahalagang impormasyon sa labas na nagdulot ng maraming problema sa proyektong Love Note. Gayunpaman, nang humarap sa hindi maikakailang ebidensya, nagmatigas pa rin si Song Su. Sinadyang ilihis ang opinyon ng publiko sa pamamagitan ng pagsisisi kay Zhao Jiangyu na sinasabing naglalaro ito upang tanggalin siya. Ang mapang-abusong saloobin at walang basehang mga paratang ni Song Su ay lalo pang nagpatindi sa tensyon sa silid ng pulong. Sa kabila nito, hindi nagpatinag si Gu Jiaxin. Mariin niyang inihayag ang desisyon na tanggalin sa trabaho si Song Su. Ngunit nakakagulat, tinutulan ng ilang shareholder ang kanyang desisyon na sinasabing ang pagtanggal sa isang matagal ng manager tulad ni Song Su ay masyadong mabigat at maaaring makaapekto sa reputasyon ng kumpanya. Sa sandaling tumindi ang sitwasyon, dumating si Chairman Kim. Sa kanyang kalmado at otoridad, sinuportahan niya ang desisyon ni Gu Jiaxin habang nagbubunyag ng iba pang mahalagang ebidensya na nagpapatunay na si Song Su ay talagang ang espiya. Sa harap ng tiyak na pahayag ni Chairman Kim, ang mga shareholder ay hindi na makakatutol pa, napilitang manahimik at sumang-ayon. Hindi lang iyon, bigla ring inihayag ni Chairman Kim ang desisyon na tanggalin din si Gu Jiaxin. Dahil kailangan niyang maging malaya upang ituloy ang kanyang pangarap sa karera. Isang bagay na pinag-isipan niyang mabuti matapos ang pakikipag-usap kay Zhao Jiangyu nang marinig ang desisyon ng kanyang ina. Hindi maitago ni Gu Jiaxin ang kanyang kagalakan, nagaan ang kanyang pakiramdam at naging malaya upang simulan ang pagtupad ng kanyang matagal ng pangarap. Nang gabing iyon, dinala siya ni Zhao Jiangyu sa racetrack at binigyan siya ng bagong malaking motor nang makita ang sorpresa na regalo. Naging masaya si Gu Jiaxin na parang bata. Niyakap ng mahigpit si Zhao Jiangyu at binigyan siya ng isang matamis na halik. Pagkatapos, sabay silang nagmaneho ng bagong sasakyan, naglibot sa mga kalyeng punong-puno ng ilaw. Tinatamasa ang kalayaan at ang kagalakang umaapaw sa kanilang mga puso. Sa mga sumunod na araw, nag-focus si Gu Jiaxin sa pagsasanay para sa paparating na karera. Ngunit patuloy siyang nahihirapan sa pagkontrol sa mga matutulis na kurbada. Kahit na ginawa niya ang kanyang makakaya, hindi pa rin nasisiyahan ang coach. Sa kanyang pagganap, napansin na tila may pinagdadaanan
pinagdaanan si Gu Jiaxin na issue sa pag-iisip. Pagkatapos ng pagsasanay, lumapit sa kanya ang coach. Mahinang nagpayo na ang kailangang talunin ni Gu Jiaxin ay hindi ang ibang mga racer, kundi ang kanyang mga takot at ang kanyang sarili. Ang payo na ito ay nagbigay inspirasyon at nagpatibay sa determinasyon ni Gu Jiaxin na pagbutihin ang kanyang mga kasanayan. Samantala, abala si Zhao Jiangyu sa pag-organisa ng isang press conference upang ipagtanggol si Jin Xingxing. Ang mga mapang-asar na komento mula sa press at mga bisita ay patuloy na tumutukoy kay Jin Xingxing na sinasabing hindi siya karapat-dapat magsalita tungkol sa pag-ibig dahil sa sarili niyang mga paghihirap. Gayunpaman, nilampasan ni Jin Xingxing ang kanyang takot, tumayo sa harap ng pulutong at nagbahagi ng kanyang emosyonal na kwento ng buhay tungkol sa mga paghihirap na kanyang nalampasan upang mahanap ang tunay na kaligayahan. Ang buong bulwagan ay natahimik sandali. Tapos biglang pumutok ang sabay-sabay na palakpakan nang matapos ni Jin Xingxing ang kanyang talumpati. Pagkatapos ng press conference, tinawagan ni Zhao Jiangyu si Gu Jiaxin upang ipaalam na magtatrabaho siya ng gabi kaya mahuli siya. Si Gu Jiaxin ay matyagang naghintay sa harap ng kumpanya, hindi alintana ang matagal na paghihintay para sa kanya. Hindi maiwasan ng mga empleyado na dumaan na humanga sa kanyang tiyaga at taos-pusong pag-ibig para sa kanyang kasintahan. Nang gabing iyon, habang nag-uusap, ipinahayag ni Gu Jiaxin ang kanyang pag-aalala tungkol sa kanyang pagsasanay sa karera. Patuloy siyang inengganyo ni Zhao Jiangyu na babalik siya sa kondisyon at mananalo sa kompetisyon. Gayunpaman, ang abalang schedule ay nagdulot upang mabawasan ang oras nilang magkasama. Ang araw ng paglabas ng in-upgrade na bersyon ng Love Note ay siya ring araw ng mahalagang karera ni Gu Jiaxin. Gumawa ng matapang na desisyon si Zhao Jiangyu na baguhin ang lokasyon ng broadcast sa racetrack. Labis na kinakabahan si Gu Jiaxin bago ang karera. Bigla siyang nakatanggap ng masigasig na pagsuporta mula sa grupo ng mga kasamahan ni Zhao Jiangyu. Ang pagtanggap ng suporta mula kay Zhao Jiangyu ay nagparamdam kay Gu Jiaxin na parang nadagdagan ng 200% ang kanyang lakas para sa karera. Kasabay nito, sinimulan ng grupo ni Zhao Jiangyu ang live stream ng Love Note launch event sa racetrack na nakakuha ng malaking atensyon mula sa online community. Naging matindi ang karera sa bawat lap. Si Gu Jiaxin ay nagmula sa ika-negatibo 3 posisyon at umangat upang manguna nang makarating sa curve 7 kung saan naganap ang isang seryosong aksidente. Pinanatili niya ang kanyang pagiging kalmado at determinasyon na lampasan ang takot upang makakuha ng kalamangan. Sa huli, tumawid siya sa finish line. Sa ika-negatibo 1 posisyon upang maging kampiyon ng season, niyakap ng mahigpit si Zhao Jiangyu sa kagalakan ng tagumpay at itinaas ang prestihiyosong tropeo na matagal na niyang pinangarap. Pagkatapos, dinala din ng coach ang magandang balita nang ipaalam na nagpadala ng imbitasyon si Madi upang sumali siya sa International Racing Team. Kahit masaya sa bagong oportunidad nang bumalik si Gu Jiaxin, hindi niya maiwasang mag-alala tungkol sa kinabukasan ng kanyang relasyon kay Zhao Jiangyu. Naupo silang dalawa upang pag-usapan ang kanilang mga paparating na plano. Sinabi niya na kailangan niyang lumayo sa kanya sandali para sa kompetisyon. Ngunit tiniyak ni Zhao Jiangyu na hihintayin niya siya. Pananatilihin nilang madalas ang komunikasyon sa pamamagitan ng video call habang naghihintay kay Zhao Jiangyu na maligo. Hindi sinasadyang nakakita si Gu Jiaxin ng isang kahon ng pregnancy test kits at napagtanto na magiging ama na siya. Ang hindi inaasahang kagalakan na ito ay nagtulak sa kanya na magdesisyon na mag-propose agad sa kanya. Nang gabing iyon, dinala si Zhao Jiangyu ng kanyang pamangkin na si Zheng Duoxi sa isang lihim na lokasyon. Hindi niya alam na iyon pala ang proposal ceremony na inihanda ni Gu Jiaxin. Ang tanawin sa rooftop ay kumikinang sa mga kandila at mahabang hanay ng mga rosas na lumikha ng isang hindi malilimutang romantikong kapaligiran. Gu Jiaxin ay lumuhod at ipinahayag ang kanyang taos-pusong pag-ibig at nag-propose kay Zhao Jiangyu. Ngunit tumanggi siya na ikinagulat niya at hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari. Pagkatapos, nalaman niya na ang pregnancy test kit pala ay kay Jin Xingxing at hindi kay Zhao Jiangyu. Ibinahagi niya na bagaman mahal niya ito, hindi pa siya handa para sa kasal at gusto pa ng dagdag na oras upang maghanda. Pagbalik na may gulong damdamin, patuloy na nagtatanong si Gu Jiaxin sa sarili kung may nagawa siyang mali. Sa sandaling iyon, tumawag si Zheng Duoxi at ipinabatid na pumunta si Xuning Yuan para magpaalam kay Zhao Jiangyu bago magtrabaho sa ibang bansa. Hindi na itago ni Gu Jiaxin ang selos at agad pumunta sa kumpanya para tingnan ang sitwasyon. Hindi pinalampas ni Xuning Yuan ang pagkakataon na tuksuhin siya tungkol sa nabigo niyang proposal na nagpagalit kay Gu Jiaxin, ngunit wala siyang nagawa. Sa huli, nagpasya si Gu Jiaxin na pansamantalang lumipat sa bahay ni Zhao Jiangyu. Nagdahilan na nagkukumpuni ang may-ari ng bahay, kaya kailangan niya ng pansamantalang matutuluyan. Kinaumagahan, maaga siyang nagising at naghanda ng almusal para kay Zhao Jiangyu at pumili pa ng damit niya para sa trabaho. Sa buong panahong iyon, sinubukan niyang gawin ang lahat ng gawaing bahay upang patunayan na maaari siyang maging isang mabuting asawa sa hinaharap ayon sa plano ni Jin Xingxing. Ang pinakamabilis na paraan upang maabot ang puso ni Zhao Jiangyu ay sa pamamagitan ng kanyang tiyan, kaya naghanda si Gu Jiaxin ng maraming masasarap na pagkain. Naghihintay na bumalik si Zhao Jiangyu upang tikman ang mga ito. Umuwi si Zhao Jiangyu, punong-puno ng pananabik pagkatapos ng isang mahabang araw. Pagpasok pa lang niya sa pinto, nakita niya ang isang eksena na hindi niya mapigilang matawa. Nakatayo si Gu Jiaxin sa gitna ng sala. Nakaayos siya at nakasuot ng eleganteng damit, tila handa na para sa isang party. Ngunit ang tadhana ay nagbiro. Inanyayahan pala ni Zhao Jiangyu ang buong grupo ng mga kasamahan sa bahay para kumain ngayong araw. Hindi na kailangang sabihin, ang romantikong atmosfera na pinagsikapan niyang likhain ay biglang naglaho sa gitna ng ingay
ingay at tawanan ng grupo. Gu Jiaxin ay tumayo na lang doon. Tahimik na inilagay ang rosas sa isang florera na parang walang nangyari. Nagbago ang tagpo. Naghahanda si Xuning Yuan na sumakay sa eroplano, umaalis sa bansa upang simulan ang kanyang bagong trabaho sa ibang bansa. Nang makarating siya sa waiting area, nagulat siya nang makita si Lianran doon na may tiket ng eroplano sa kanyang kamay. Nagpa siya siyang mag-resign upang sundin ang tawag ng kanyang puso. Handang iwan ang lahat upang makasama ang taong mahal niya. Naluha si Xuning Yuan at niyakap ng mahigpit si Lianran. Alam na ang pagpipiliang ito ay hindi lamang tama kundi nagdala rin sa kanya ng walang hanggang kaligayahan para naman kina Gu Jiaxin at Zhao Jiangyu. Isang weekend ay nagpa siya silang mamili ng gamit para sa sanggol ni Jin Xingxing. Habang naglilibot sila sa mall, hindi sinasadya silang nakakita ng isang batang lalaki na umiiyak ng malakas dahil nawawala ang kanyang mga magulang. Nang makita ang kagyat na sitwasyon, agad silang gumanap bilang pansamantalang mga magulang upang aliwin at alagaan ang bata. Dinala nila siya sa mga laro sa palaruan at si Gu Jiaxin ay masigasig pang nakipagtalo sa bata kung mas astig ang pula o asul na laro ang kotse. Ngunit sa huli, kinailangan pa rin niyang sumuko sa cool na argumento ng bata. Pagkatapos, kumain silang tatlo ng ice cream at nagtawanan na parang isang tunay na pamilya. Nang tumawag ang center para ipaalam na natagpuan na nila ang mga magulang ng bata, ibinigay ni Gu Jiaxin at Zhao Jiangyu ang bata sa empleyado at kumaway upang magpaalam. Tinatapos ang kanilang hindi sinasadyang tungkulin bilang mga magulang. Pagkatapos ng isang hindi inaasahang araw bilang mga magulang, nagsimula silang dalawa na mag-isip ng maseryoso tungkol sa pagpapakasal at pagkakaroon ng mga anak. Masiglang ibinahagi ni Gu Jiaxin ang kanyang pagnanais na magkaroon ng isang anak na babae upang mabawasan ang kalokohan. Ngunit tumawa si Zhao Jiangyu at sinabing huwag muna siyang mag-alala at hindi pa niya iniisip iyon. Para sa kanya, kailangan pa ng mas maraming oras para pag-isipan ito. Pinalitan ng eksena sa weekend na iyon, umuwi sina Zhao Jiangyu at Gu Jiaxin upang bisitahin ang kanyang mga magulang. Pagpasok pa lang sa pinto, bumiti si Gu Jiaxin at binati ang dalawang matanda bilang kanyang biyenan. Na nagpatawa sa ama ni Zhao Jiangyu habang humanga sa kanyang pagiging palakaibigan at pagiging malapit pagkatapos ng masarap na pagkain. Habang si Zhao Jiangyu ay nasa kusina kasama ang kanyang ina, naghuhugas ng pinggan at nag-uusap. Si Gu Jiaxin ay naglaro ng Go kasama ang ama tulad ng ibang mga potensyal na manugang. Habang naglalaro, maingat na sinuri ng ama ang damdamin at intensyon ni Gu Jiaxin para sa kanyang anak, sa kanyang sinseridad at pagiging seryoso. Nakumbinsi ni Gu Jiaxin ang ama na talagang mahal niya si Zhao Jiangyu at laging mag-aalaga at poprotekta sa kanya ng buong puso. Ang paglipat ng eksena, masiglang ibinalita ni Jin Xingxing kay Zhao Jiangyu na natapos na nila ni Zhang Hao ang proseso ng pagpaparehistro ng kasal. Opisyal na nagpaalam sa buhay na walang asawa. Kasabay nito, masaya ring ibinahagi ni Zheng Duoxi na tinanggap niya ang proposal ng kanyang kasintahan at malapit na siyang ikasal na nagpalaganap ng kaligayahan sa lahat. Ang sunod-sunod na magandang balita ay nagpainit ng puso at nagpasigla sa lahat ng nakapaligid. Ang hapong iyon, dumaan si Gu Jiaxin sa bahay ni Zhao Jiangyu bago siya umalis para sa matagal na pagsasanay. Nalabis na ikinatuwa ni Zhao Jiangyu. Tila sanay na siya sa pagtanggi ni Zhao Jiangyu sa kanyang proposal ng maraming beses kaya hindi na siya nagpakita ng kalungkutan. Pagkatapos, binisita nilang dalawa ang isang kaibigan ni Gu Jiaxin na nasa ospital. Ang ina ng kaibigan ay patuloy na nagpasalamat sa kanya dahil sa kanyang patuloy na pag-aalala at pagtulong sa kanilang pamilya sa panahon ng kahirapan. Kinaumagahan, umalis si Gu Jiaxin para sa kompetisyon at naghiwalay silang dalawa ng mailungkot. Bagaman sinubukan nilang magpakita ng lakas at nagpaalala na pangalagaan ang kanilang kalusugan nang umalis na ang sasakyan. Hindi na nila napigilan ang labis na pangungulila. Pareho silang umiyak, alam na magkakahiwalay sila sa loob ng mahabang panahon, ngunit nangako rin na pananatilihin ang kanilang pagmamahalan. Pagkalipas ng kalahating taon, nagtagumpay ng husto ang proyektong Love Note na nakakuha ng atensyon mula sa media. Sa seremonya ng parangal para sa pinakamahusay na aplikasyon, inanyayahan si Xuning Yuan na ipahayag ang nagwagi. Nang marinig ang pangalan ng Love Note ni Zhao Jiangyu, sumabog ang buong bulwagan sa palakpakan. Zhao Jiangyu ay umakyat sa entablado na puno ng pagmamalaki, nagbigay ng talumpati tungkol sa tagumpay ng proyekto at nagpadala ng malalim na pasasalamat kay Gu Jiaxin. Ang taong laging naging pinagmulan ng motibasyon at inspirasyon na tumulong sa kanya upang makamit ang tagumpay na ito. Ang pinaka hindi inaasahang pangyayari ay pagkatapos ng kanyang talumpati. Isang espesyal na video ang ipinakita sa malaking screen. Iyon ang mga sandali na ni-record ni Zhao Jiangyu habang wala si Gu Jiaxin na may mensahe na pinag-isipan niya itong mabuti at nagpasya siyang tanggapin ang proposal nito. Sa harap ng daan-daang tao, nag-propose si Zhao Jiangyu kay Gu Jiaxin. Umakyat siya sa entablado at hinawakan ang kanyang kamay ng may matinding kagalakan. Nagpalitan sila ng singsing ng kasal sa gitna ng mainit na pagbati ng lahat ng naroroon. Iyon ay isang masayang pagtatapos sa kanilang maalon, ngunit matamis na kwento ng pag-ibig. Sa huling bahagi, tumayo ang lahat at pumalakpak upang batiin ang mag-asawa. Nagtapos ang pelikula sa isang napakagandang pagtatapos na nag-iwan ng malalim na impresyon sa mga manonood. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe upang patuloy na suportahan kami sa mga susunod na video. Paalam at hanggang sa muli.